Ang tugatog ng buhay. Kabanata 10:10. May nangyaring mali. May nangyaring mali. Lumakas ang tibok ng puso ni Fanny at tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang likod. Pagtingin sa oras may 20 minuto pa bago mag-alas 12 ang orasan. Napatayo siya bigla at nagmamadaling umalis sa pwesto niya. Si Richard *. Ang mga Johansson sa Maple Villa 8 ay hindi nakapick up dahil masyado silang nabigla sa kanilang nakita. Ilang segundo lang ang nakalipas, lahat sila ay nanood habang ang 31 mandirigma ay sumugod kay Alex at sa iba pa. Akala talaga nila matatapos na si Alex. Naiisip din ng magkapatid na Duncan. Masaya sila sa resultang ito. Hindi mahalaga kung maaari niyang gamutin ang kanser sa tiyan ng kanilang lolo. Hindi na mahalaga kung siya ang tunay na Grandmaster Alex. Hanggat siya ay patay na, hindi sila maaaring sisihin ng kanilang lolo. Tungkol sa kanyang buhay. Yung iba madaling namamatay sa kanser sa tiyan, kaya bakit hindi ka papatay? Noon lang lumutang sa ere ang Bane ng Dragon na 36. Bahagyang kumaway si Alex na nabuo ang 31 sa kanila sa pagpatay ng mga sinag ng liwanag. Ang mga ito ay nakatutok sa mga mandirigmang iyon na umaarangkada sa kanila. Whoosh! Sa isang segundo lang, lahat sila ay pinatay. Ano ang nakita natin? Lahat maliban kay Tia Rockefeller ay nabigla. Hindi sila makapaniwala na may ganitong mga kapangyarihan sa mundong ito. Ganito ba siya pumapatay ng mga tao? Hindi. Iyon ay halos kasing dali ng pagkatay ng mga hayop. Ang taong ito ba ay isang uri ng Diyos? Ang natitirang mga mandirigma ay nagsimulang manginig sa takot na pagtanto kung paano sila halos nagdusa ng parehong kapalaran. Anong gagawin natin? Dapat ba tayong mag-away? O dapat na tayong umatras? Nagkatinginan silang lahat. Ang natitirang 469 na mandirigma ay hindi nang ahas na gumawa ng isa pang hakbang. Alam nilang hihingi lang sila ng kamatayan kung gagawin nila. Sa sandaling iyon tumahimik ang lahat, hindi man lang naglakas loob na huminga ng napakalakas. Bumagsak ang magkapatid na Duncan sa lupa, hindi na makagapang pabalik sa kanilang mga paa. Ang naiisip lang nila ay, totoo iyon. Hindi nagsisinungaling si Lolo. Ang Grandmaster Alex na ito ay maaaring tumawag ng kidlat gamit ang kanyang kamay. Madali rin niyang pumatay ng masasamang espiritu. Sa wakas ay napagtanto nila ito nang makita nilang pinapatay niya ang lahat ng 31 mandirigma gamit ang kanyang Dragon's Bane of 36. Siya ay isang maladyos na nilalang. Agad na kinuha ni Alex ang 31 espada at pinagsanib ang mga ito sa 5 pa dahilan upang mawala ang mga ito sa hangin. Ang kanyang ulo ay nakaramdam ng matinding sakit, isang side effect ng paggamit ng Dragon's Bane of 36. Hindi pa talaga nakakabisado ni Alex ang alinman sa pagbuo ng mga blueprint para sa lahat ng 36 na espada. Kaya naman pinilit lang niya ang kanyang sarili na kontrolin ang mga ito na inuubos ang kanyang lakas at mental na kapangyarihan sa proseso. Lumapit si Tita Rockefeller sa kanyang tabi at inilagay ang kanyang palad sa kanyang ibabang likod, nagpasok ng malaking halaga ng espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan. Bangulong siya, mahina ka, Alex. Na-drain ka na pagkatapos gamitin ito ng isang beses. Paano mo kakayanin ang napakaraming babae sa paligid mo noon? Nag-aalala ako. Pagkaraan ng ilang sandali, isang matandang lalaki ang sumugod sa Villa, bahagyang natitasid. Ito ay si Fanny, ang pinuno ng pamilya Johansen. Bilang isang Mystic Rank fighter, ginugol niya ang lahat ng kanyang lakas sa pagtakbo, dahilan upang siya ay humihingal ng husto. Sa kabila ng paggawa ng lahat ng ito, lahat ng kanyang Mystic Rank fighters ay nauwi pa rin sa pagpatay bago siya dumating. Thud. Lumuhad siya sa lupa, umiyak ng histeryoso. Kabanata 10:11. Patay. Patay silang lahat. Ang pamilya Johansen ay tahimik na nagtiis sa loob ng 20 taon at gumugol ng hindi mabilang na mga pagsisikap at mga mapagkukunang pinansyal upang makagawa ng 31 mystic na rango ng martial artist. Sila ang kinabukasan ng pamilya Johansen. Sila ang hinahangad ng lahat sa pamilyang Johansen.
Noong una, akala ko ngayon ay isang malaking hakbang pasulong tungo sa mas malaking kaluwalhatian, ngunit hindi ko inaasahan na ito ay isang kislap sa kawali. Nakaramdam ng matinding pagkabigo si Fanny Johansson nang nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Hindi niya napigilan ang pagluwa ng isang bibig ng dugo. Sa sandaling ito, ang presyon sa paligid ng katawan ni Daniel Johansson sa wakas ay nawala. Matapos magpakawala ng malakas, mabangis na dagendong, napagtanto niya na nabawi na niya ang kanyang kalayaan, na sinundan ng malapitan ng hindi mapigil ang psychogenic na panginginig. Nakaramdam siya ng takot sa kanyang puso ngunit higit na hinanakit. 31 Mystic Rango na martial artist ang namatay sa isang kisap mata. Ang mga taong ito ay ginugol ang halos lahat ng kanilang mga araw sa kanya. Sinanay niya ang mga ito at pinanood silang lumaki ng dahan-dahan. At ipinagkatiwala din niya sa kanila ang malalaking responsibilidad. Si Logan Goldman, lalo na, ay ang kanyang ampon na kapatid. Ikaw, marami kang lakas ng loob. Naglakas loob kang gumawa ng walang pusong bagay sa mapayapang mundo sa ilalim ng sikat ng araw. Sila ay 31 buhay na nilalang ngunit 31 ay hindi langgam. Ang isang mamamatay tao na demonyong tulad mo ay dapat parusahan ng batas. Galit na sabi ni Daniel. Dahil hindi niya siya kayang talunin ng martial arts, naisip niyang gamitin ang batas laban sa kanyang kaaway. Daniel, okay ka lang ba? Anong nangyari sa'yo ngayon? Inilabutan ako, sabi ni Crystal Packwood habang hinihila si Daniel. Ayos lang ako. Bigkas ni Daniel. Nakahinga ng maluwag si Crystal at agad na tumalikod para itutok ang baril kay Alex. Tunay nga, ang taong ito ay isang mamamatay tao na demonyo. Nabubuhay tayo sa isang lipunang pinamumunuan ng batas at ang bansa ay pinamamahalaan ng batas. Dahil siya ay may lakas ng loob na pumatay ng mga tao, dapat siyang iharap sa hustisya. Timothy, ang iyong ama ay si Mayor Summers at ang iyong tiyuhin ay mula sa Divine Constabulary. Bilisan mo, tawagan mo sila. Ang gayong kontrabida na kriminal ay lumitaw sa California. Paano na lang tayo uupo? Ang mga ordinaryong buhay tulad natin ay nasa ilalim ng malubhang banta. Maaari lamang kaming humingi ng proteksyon mula sa mga opisyal. Ang mga taong ito ay karaniwang kumikilos na parang mas magaling sila kaysa sa iba. Sila lang ang nakakabuli ng ibang tao. Ngayong nakaranas na sila ng malaking kabiguan sa kamay ni Alex, kaya natural na gusto nilang humanap ng mga paraan para makapaghiganti. Ang batas ay naging kanilang sandata ng pagpili sa puntong ito. Bahagyang umawang ang bibig ni Timothy Summers. Nang ang pamilya Johansson ay nagpadala noon ng 500 Golden Dragon Warriors, nabanggit na ito ni Timothy sa kanyang ama. Karaniwang pinili ng mga opisyal na pumikit sa bagay na ito at hindi nakikialam. Walang sino man ang umaasa na ang mga bagay ay magkakaroon ng ganoong kabilas na pagliko. Matapos dumanas ng malaking pagkawala ang pamilya Johansson, kailangan na nilang humingi ng tulong sa mga opisyal. Ito ay isang napakahirap na tawag sa telepono. Kapag tumawag siya, mapapahiya ang kanyang ama. Pagkatapos mag-isip tungkol dito saglit, tinawagan ni Timothy ang kanyang pangalawang tiyuhin, si Ted Summers. Si Ted ay miyembro ng Divine Constabulary. Ngayong patay na ang 31 mystic na rango na martial artist, ito ay isang bagay na nasa saklaw ng kanilang mga tungkulin. Mabilis na pumasok ang tawag sa telepono. Ang boses ni Ted ay nanggaling sa telepono. Timothy, anong meron? Second uncle, may nangyaring major. 31 mystic na rango ng martial artist ang namatay. Isang tao ang gumawa nito. Siya ay napakamayabang at siya ay isang binhi lamang ni Satanas. Dalhin ang pinakamahusay na manlalaban na mayroon ka ngayon. Siguraduhin na sila ay ganap na armado. Mas mainam kung mayroon kang makapangyarihang modernong mga armas. Habang nagmamadaling nagsasalita si Timothy, sinampal siya ng malakas sa mukha. Sampal. Ang sumampal kay Timothy ay walang iba kundi si Alex. Sa sandaling dama po ang sampal, ang iba pang mga Johansson ay may namumulang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Halos magpalakpakan sila at magsaya. Bakit? Si Timothy ang nag-iisang anak na lalaki ng alkalde na si Johnny Summers at labis pa nga ang pagmamahal sa kanya ng kanyang ina.
Hindi nila kinaya ang pagmamaltrato kay Timothy pati na ang pagsampal sa publiko. Pagdating ng panahon, siguradong maghahanap ng gulo ang pamilya Summer kay Alex. Mas maganda kung pareho silang nagsimulang mag-away. Mas mabuti pang patayin ni Alex si Johnny. Ang pagpatay sa alkalde ng isang lungsod ay isang malaking krimen. Ito ay katulad ng laban sa gobyerno ng Amerika. Pagkatapos tiyak na ipapakalat ang pambansang seguridad. Kahit na si Alex ay napakahusay sa martial arts at ang kanyang pangkukulam ay sophisticado, walang paraan na matatalo niya ang lakas ng baril ng estado. Ang sitwasyon ay talagang umunlad patungo sa inaasahan ni Daniel, Ronald Johansson at ng iba pa. Matapos sampelan ni Alex si Timothy sa kanyang mukha, nagkaroon ng agarang backlash ng mataas na antas. Tinitigan ni Timothy si Alex at galit na sinabi, "How dare you slap me? Alam mo ba kung sino ako? Sampal. Tawag. I freak. I-click. I subscribe kwentong nobela." Kabanata 10:12. Sinampal ulit ni Alex si Timothy. Sa pagkakataong ito, nabali ang ilong ni Alex at pinalipad pa ang kanyang telepono. Malamig na sabi ni Alex, "Mahilig magtanong ang mga taong katulad mo. Sa tingin mo ba ay nakahihigit ka sa lahat dahil lang sa mayroon kang makapangyarihang ama? Alam ko kung sino ka. Anak ka ni Mayor Summers. Ano naman? Sa tingin mo kaya mong gawin ang lahat ng gusto mo dahil lang mayor ang tatay mo? Bakit hindi mo hinanap ang iyong ama noong ilang daang tao mula sa pamilya Johansson ang gustong lipulin tayong lahat ngayon lang? Naalala mo bang may tatay ka na ngayon?" Habang nagsasalita si Alex, sinampal niya si Timothy ng 3 beses. Sinampal si Timothy to the point na nagsimula na siyang magduda sa buhay niya. Samantala, maririnig mula sa teleponong nahulog sa lupa ang nag-aalalang sigaw ni Ted Summers. "Kamusta? Hello, Timothy. Timothy, sabihin mo. Sino ka? Tumigil ka dyan. Ako si Ted Summers mula sa Divine Constabulary. Tumigil ka kaagad." Napakalakas ng boses na maririnig ng kahit sinong ordinaryong tao. Inabot ni Alex ang kanyang kamay at marahas na tumalon ang telepono bago lumipad sa kanyang kamay. "Alam kong ikaw si Ted Summers. Ha? Sino ka? Bakit mo sinaktan ang pamangkin ko? Alam mo ba kung sino ang kanyang ama? Alam ko kung sino siya. Hindi ba siya ang iyong kuya? The asterisk man it. Bakit parang pamilyar ang boses mo? Parang narinig ko na to somewhere." Pumalaklak si Alex. "Cut the crap. Nasaan ka? Nasa paligid ba si Captain Melves? Paano si Anna Coleman? Papuntahin mo sila sa bahay ko. Nakapatay lang ako ng 31 mystic na mga martial artist. Baka makapatay pa ako ng ilan. Ako. She asterisk E. Ikaw ba si Alex Rockefeller? Ako ito. Bilisin mo at lumapit ka. Kung hindi, ilang daang tao ang maaaring patay." Nang matapos magsalita si Alex ay marahan niyang pinisil ang telepono at agad itong sumabog. Tinitigan ni Timothy si Alex na may pagtataka. "Kilala mo ang pangalawa kong tiyuhin. Sino ka sa lupa?" Si Alex ay may ekspresyon ng paghamak na may walang pakialam na tingin sa kanyang mga mata. Hindi alam ni Alex ang eksaktong dahilan. Marahil pagkatapos ng kanyang pambihirang tagumpay sa Divine Transcendence, opisyal na siyang muling isinilang. Hindi lamang tumaas ang kanyang buhay, ngunit ang kanyang saloobin ay tumaas din. Pakiramdam niya ay nasa ilalim niya ang lahat. Ginawa rin ni Alex ang mga bagay na sa tingin niya ay angkop. Hindi na siya nakatali sa mga makamundong tuntunin at regulasyon. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, alam mo ba kung sino ka? Inilagay ni Alex ang kanyang mga kamay sa likod niya na may kahangahangang paraan. "Anak ka ni Johnny Summers. Ang lahat ng iyong sinasabi at ginagawa ay representasyon ng iyong ama, ngunit narito ka sa labas na sinisiraan siya. Kung ang isang anak na katulad mo ay hindi pabigat sa iyong ama, ano ka kung gayon? Ngayon, gusto mo rin bang malagay sa gulo ang iyong pangalawang tiyuhin? Lumuhad ka, kung hindi, babaliin ko ang mga paa mo." Nanginginig si Timothy, ngunit paano siya nakahandang lumuhod? Lumuhod.
Sigaw ni Alex bago hinampas si Timothy sa balikat. Sabay-sabay, malakas na lumuhod si Timothy sa cobblestone na lupa, halos mabali ang kanyang mga tuhod. Pagkatapos nito, nagbago ang ekspresyon ng mukha ng lahat. Gayunpaman, nakita ni Alex si Ronald Johansson na nakangiti. Bakit ka nakangiti? Tanong ni Alex na nakataas ang kilay. Natigilan si Ronald. Hindi ako ngumiti. Ginawa mo. Hindi talaga ako ngumiti. Kung hindi mo man lang aminin na nakangiti, ano ang silbi ng buhay mo? Malamig na singgal ni Alex. Sa isang kisap mata ay sumulpat si Alex sa harapan ni Ronald. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinampas ito sa ulo ni Ronald. Basag. Umikot ang ulo ni Ronald sa kalagitnaan. Ngayon ay tila baluktot ito sa isang kakaibang anggulo. Kabanata 10:13. Si Ronald Johansson ay patay na. Ang kanyang kamatayan ay hindi karapat-dapat sa awa. Sa katunayan, nang pagnasaan niya ang kagandahan ni Tita Rockefeller noong nakaraang araw at nais na nakawin siya kagad, ang kanyang kapalaran ay napagpasyahan na. Paano siya pinayagan ni Tita Rockefeller? Samantala, malapit nang mabaliw sina Daniel at Crystal na nakitang patayin ang kanilang anak sa harap ng kanilang mga mata. Niyakap nila si Ronald at umiyak ng malakas. Lahat ng Golden Dragon Warriors, makinig kayo. Patayin ang hamak na ito. Tsaka patayin ang bawat tao sa bilya na ito. Sa impyerno kasama silang lahat. Galit na sigaw ni Daniel na walang pakialam sa lahat. Patay ang nag-iisang anak niya. Isa lang ang nasa isip niya ngayon, ang pagkawasak. Gusto niyang sirain ang lahat. Mas mabuti kung ang buong mundo ay mawawasak. Kung tungkol sa pamilya Johansson pati na rin sa kanyang ama, wala siyang pakialam sa kanila. Iyon ay dahil siya ang uri ng tao na inuuna ang kanyang anak bago ang lahat. Walang ibang mahalaga. Nang marinig ng natitirang 400 o higit pang Golden Dragon Warriors ang malakas na utos ni Daniel, tumahimik silang lahat. Masyadong nakakatakot ang naunang paraan ng pagpatay kay Alex at nag-iwan ito sa kanila ng matinding psikolohikal na trauma. Marami sa kanila ang ayaw magpakamatay. Gayunpaman, mayroon ding ilan na hindi natatakot na mamatay, lalo na ang mga masigasig na pinaboran at na-brainwash ng pamilya Johansson. Mga kapatid, patayin natin ang mga taong ito at ipaghiganti natin si Young Master Ronald. May sumigaw. Nang may nanguna, sumunod naman ang iba. Hindi nagtagal, mahigit 400 Golden Dragon Warriors ang nagsimulang pumasok sa bilya na parang gininto ang batis. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naalala ni Fanny ang kanyang sarili. Tumigil ka. Tumigil ka na. Galit na sigaw ni Fanny. Gayunpaman, huli na nang siya ay bumalik sa kanyang katinoan. Noon, ang mga damdamin ng Golden Dragon Warriors ay ganap na naujok. Halos kalahati sa kanila ay naisip na ang kamatayan bilang kanilang pag-uwi at handa silang pangunahan ng iba na mamatay ng magkasama. Bukod pa rito, ang mga taong ito ay pawang na brainwash ng pamilya Johansson sa iba't ibang paraan mula pa noong bata pa sila. Patayin sila. Wala man lang nakapansin na pinipigilan sila ni Fanny. Naging malamig ang tingin ni Alex. Habang nakataas ang kanyang ulo, ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan ay tumaas at ang kanyang mga kamay ay natatakpan ng malakas na lakas. Gayunpaman, may mas mabilis pang kumilos kaysa sa kanya. Si Tita Rockefeller iyon. Ang hindi sophisticado, sinaunang at malaking gintong busog ay muling lumitaw sa kanyang mga kamay. Nakabaluktot ang busog at isang palaso ang bumagay dito. Ang espiritual na kapangyarihan ay tumago sa ibabaw ng palaso na may gininto ang balahibo na may lumalakas na layuning pumatay. Ang espiritual na kapangyarihan ay tila naging anino ng Phoenix. Ang magkapatid na Duncan at Timothy Summers na mga ordinaryong tao ay lahat ay natigilan sa napakalakas na tanawin. Sa madaling salita, sila ay natakot na hanggal. Pumayo. Mahina na sigaw ni Tita Rockefeller nang malapit na niyang bitawan ang walang kapantay na palaso. Ang anino ng gintong Phoenix sa malaking busog ay tumangala pa sa langit at napaungol. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang malakas na dagandong ang maririnig mula sa langit. Tumigil ka. Tumagundong ang boses na parang kulog. Gayunpaman, naramdaman ng mga dalubhasa sa panloob na puwersa na ang tunog ay parang isang cannonball na itinutulak mula sa malayo.
Bigla na lang itong pumutok pagkatapos makalapit. Gayunpaman, ang tunog ay nanatiling lubhang nakakaimpluwensya. Voice of 8,000 Miles. Naantig ang puso ni Tita Rockefeller. Gayunpaman, binitawan na niya ang kanyang kamay na gumuhit ng pana. Ang gininto ang araw na may malakas na layuning pumatay ng isang gintong phoenix ay malakas na ibinaril na direktang nakatutok sa Golden Dragon Warriors. Ito ay isang tao mula sa Divine Constabulary. Nakakita si Alex ng helicopter sa di kalayuan. Alam na alam ni Alex na buburahin ng palaso ng kanyang tiyahin ang lahat ng nakatagpo nito at kalahati ng mga martial artist na ito mula sa pamilya Johansson ay mamamatay sa epekto. Sa huli, hindi nakayanan ni Alex na panoorin ito. Malakas niyang sinipa ang gintong palaso, ikiling paitaas ang anggulo ng paggalaw ng gintong palaso. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1014. Ang anggulo ay tumagilid paitaas ng humigit kumulang 30 degree. Buzz. Sa sandaling ito, ang buong espasyo sa harap ng bakuran ng villa ay tila seliado sa lugar. Daan-daang mga mandirigma na may gininto ang armor ng labanan ang ganap na pinigilan ng liwanag. Nakikita lamang ng bawat isa sa kanila ang gintong phoenix at naririnig ang mga pagsabog na bumasag sa sound barrier. Boom! 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 Ang 12 ng Golden Dragon Warriors na sumugod sa harapan ay agad na nadodge hanggang sa mamatay ng napakalaking kapangyarihan ng gintong araw na dumaan sa mababang altitude. Sa kabilang banda, nakaligtas naman ang mga martial artists sa likod nila. Ang gintong araw na tumagilid paitaas sa wakas ay dumaan sa mga sulok ng atek ng isang villa. Gayunpaman, ang villa ay sumabog. Ang lakas ng palasong iyon ay sadyang hindi kapanipaniwala. Clang! Maraming sirang bato at tile ang nabasag sa lupa dahilan para malaglag ang panga ng maraming tao. Buti na lang at walang nakatira sa villa na iyon. Kung hindi, ang kahihinatnan ay magiging malubha. Chuff. Dumating ang helicopter sa ibabaw ng villa. Ilang tao ang tumalon pababa mula sa helicopter. Sila ay walang iba kundi sina Sky Melves, Anna Coleman, Ted Summers at ang iba pa mula sa Divine Constabulary. May isa pang nasa katanghaliang bulang na lalaki na may pambihirang aura sa kanila. Ang kanyang katawan ay ganap na natatakpan ng panloob na puwersa at ang kanyang paglilinang ay higit pa sa Sky. Siya ay hindi bababa sa ranggo ng Advanced Earth. Malamang sa taong ito nanggaling ang malakas na dagandong kanina. Habang personal na nasaksihan ng mga taong ito ang kadakilaan ng palaasong iyon pati na rin ang dami ng mga bangkay sa lupa, hindi nila maiwasang makaramdam ng pamamanhid sa kanilang mga anit. Pangalawang tiyo. Sigaw ni Timothy. Noong una, nakaluhod siya sa lupa. Pero nang makita si Ted, gusto niyang tumayo agad. Gayunpaman, malamig na sinigawan siya kaagad ni Ted. Sinong nagsabing pwede kang tumayo? Patuloy na lumuhod. Maaari ka lamang tumayo kapag sinabi ni G. Rockefeller. Kung hindi kanya bibigyan ng pahintulot na gawin iyon, kailangan mong lumuhod dito hanggang sa mamatay ka. Ano? Baka sa mukha ni Timothy ang pagkagulat. Hindi siya makapaniwala na sinabi ng kanyang pangalawang tiyuhin ang mga salitang iyon. Gayunpaman, hindi pinansin ni Ted si Timothy matapos ang kanyang pangungusap. Si Anna ang unang nagsalita pagkatapos noon. Alex, ito. Anong nangyari dito? Paano magkakaroon ng ganoong kalaking kaguluhan dito? Ano ang gusto nitong daan-daang martial artist mula sa pamilya Johansson? Siyempre, hindi sila nandito para kumain. Dumating sila para lipulin ang pamilya ko, sabi ni Alex. Nais pa nilang lumuhod kami sa isang linya at hintayin ang aming pagkakataon na mapuksa, dagdag ni Waltz Floor sa tabi ni Alex. Nakakabaliw. Sa sandaling ito, ang nasa katanghaliang bulang na Earth ay nagrerango ng martial artist na kasama ng iba pa ay galit na galit. Ano ang ginagawa ng pamilya Johansson? Sinusubukan ba nilang magrebelde? Gaano nila kalakas loob na lipulin ang pamilya ng isang tao sa sikat ng araw? Gusto pa nilang lipulin ang pamilya ng matanda ng isang Divine Constabulary. Deserve talaga nilang mamatay. Naningkit ang mga mata ni Alex. Hindi siya anumang uri ng matanda.
Samantala, kapwa natulala sina Daniel at Fanny mula sa pamilya Johansson sa kanilang narinig. Ni isa sa kanila ay hindi mahuhulaan na hindi lamang si Alex na may titulong pinakawalang kwentang manugang ng California ang may maladyos na kasanayan sa martial arts, ngunit mayroon pa siyang hindi maarap na pagkakakilanlan. Nanginginig pa ng husto ang buong katawan ni Timothy. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit naglakas loob si Alex na sumalungat sa pamilya Summers. Ang elder ng Divine Constabulary ay talagang isang pag-iral na hindi maglalakas loob na sakta ng kanyang ama. Nang mapansin ang pagkalito ni Alex tungkol sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, yumuko si Sky at nagsimulang ipakilala siya kay Alex ng pabulong. Ginoo Rockefeller, isa siya sa 4 na dakilang tagapangalaga ng Divine Constabulary, si Zachary Xavier. Siya ay isang kalahating hakbang na Grandmaster. Noong nakaraang pagkakataon, noong ginulukan ng pamilya Coleman sa lugar ng pamilya Stormer, hiniling ko kay Guardian Xavier na tumulong. Sa gulat ko, nagawa mong lutasin ang issue gamit ang sarili mong kapangyarihan. Habang nagsasalita si Sky, nahadyop ng mata ni Alex ang magiliw na tingin ni Zachary. Umiti si Alex bilang ganti at marahang tumango. Pagkatapos noon, dumiretso si Zachary sa punto at nagsalita, ang pamilya Johansson ng California ay nagtayo ng sarili nitong pribadong militar at lihim na nagmamayari ng maraming mapaminsalang armas. Hindi lamang nagbalak ang mga taong ito laban sa isang elder ng Divine Constabulary, nawalan pa sila ng gana at gustong lipulin ang kanyang pamilya. Ito ay isang sinadyang paghihimagsik laban sa bansa. Nang sabihin ni Zachary ang mga bagay na ito, lahat ng naroroon ay natigilan. Lalong natulala ang mga miyembro ng pamilya Johansson. Nagpatuloy si Zachary, Sky Melves, ito ay isang utos sa ngalan ng Divine Constabulary ng Southern California. Arestado ang lahat ng miyembro ng pamilya Johansson at ilagay sila sa death row na may agarang epekto. Higit pa riyan, tanungin mo sila. Naikuyom ni Sky ang isang kamao gamit ang kabilang kamay. Opo, Ginoo. Kalokohan yan. Bulag ka ba? Ang mga taong namatay dito ay pawang mula sa pamilya Johansson. May nasaktan ba sa kanilang mga tao? Kailan nakipagsabuatan ng pamilya Johansson laban sa estado? Gumagawa ka lang ng mga bagay at ginagawa mo kaming parang mga masasamang tao. Wala kang pinagkaiba sa Rockefeller scam na iyon. Sigaw ni Daniel. How dare you insult me? Pamatay. Diretsong tumayo si Zachary at walang pag-aalinlangan na sinampal si Daniel. Kabanata 10:15. Ang mababang antas ng paglilinang ni Daniel Johansson ay sadyang walang kapantay para sa isang kalahating hakbang na Grandmaster. Higit sa lahat, hindi niya inasahan na si Zachary Xavier bilang isang pangunahing miyembro ng Divine Constabulary ay magiging sobrang protection kay Alex. Para sa kapakanan ni Alex, hindi lamang direktang sinabi ni Zachary na ang pamilya Johansson ay nagbabalak laban sa estado, ngunit direktang inatake niya si Daniel. Wham! Inampes ni Zachary ang korona ng ulo ni Daniel. Namatay on the spot si Daniel. Daniel! Sigaw ni Crystal sa sobrang sama ng loob. Ngayon lang niya nasaksihan ang pagkamatay ng kanyang anak at ngayon ay kailangan niyang masaksihan ang pagpatay sa kanyang asawa. Itinutulak siya sa punto ng kabaliwan. Matapos umiyak ng malakas, bigla niyang binuksan ang kanyang pitaka at kinuha ang isang maliit ngunit napakagandang baril. Babarilan niya si Zachary at papatayin kaagad. Gayunpaman, wala siyang ideya kung ano ang kaya ng isang half-step Grandmaster. Sa sandaling lumitaw ang baril, itinuon ni Zachary ang kanyang lakas sa pag-iisip. Bago pa maitutok ni Crystal ang baril sa kanya ay sumugod ito at inagaw ang maliit na baril nito. Dahil sa palihim na pagkakaroon ng baril at may layuning patayin ako, mamamatay ka. Nang walang anumang awa, inikot ni Zachary ang muso ng baril at itinutok ito sa templo ni Crystal bago hinayla ang gatilyo. Bang! Dahan-dahang bumagsak si Crystal sa lupa habang nanlalaki ang mga mata. Nahulog siya sa pagitan ni Daniel at Ronald. Isang pamilya ng 3 ang nakahimlay ng maayos sa lupa. At ang putok ng baril ay lubos na nagulat sa lahat ng naroroon. Ang mga tao mula sa pamilya Johansson ay lahat ay may pagtatampo sa kanilang mga mukha habang ang kanilang mga puso ay nanginginig.
Si Timothy Summers ay lumuhod sa lupa at siya ay napakahina para bumangon. Nanlaki ang mga mata ng magkapatid na Duncan sa gulat. Nakalimutan na nila ang sakit sa kanilang mga mukha. Si Fanny Johansen, na matanda ngunit malakas, sa wakas ay natanto ang katakot-takot ng sitwasyon. Sa sandaling ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan para sa pamilya Johansen. Alam niya na ang mga pangunahing tauhan sa malaking pagkilos na ito ay sina Alex Rockefeller at Tita Rockefeller. Dumating din ang mga tao mula sa Divine Constabulary dahil sa kanila. Nang tingnan ni Fanny ang oras, nakita niyang may 3 minuto pa bago sumapit ang 12:00. Dali-daling nabunot ni Fanny ang isang dakot ng matinik na sanga sa malapit na flower bed. Inubad niya ang kanyang damit at itinali ang mga sanga sa kanyang likod. Pagkatapos ay sumugod siya habang nadadapa at sumisigaw ng buong lakas, "Ako si Fanny Johansen, patriarch ng pamilya Johansen, at narito ako para humingi ng tawad. Ako si Fanny Johansen, patriarch ng pamilya Johansen, at narito ako para humingi ng tawad." Sunod-sunod na sigaw ni Fanny habang nakataas ang mga kamay sa ere. Pagkatapos noon ay lumuhod siya ng tuwid sa harap ni Alex. "Patriarch ng pamilya Johansen, ang iyong paghingi ng tawad ay may malaking halaga. Kung hindi ako nag-iingat baka napatay ang buong pamilya ko dahil sa iyo," walang pakialam na sabi ni Alex. "Ako ay may kasalanan bilang kinasuhan. Ako ay napakatanda na. Dati, wala akong ideya na si Daniel at ang kanyang anak, si Ronald, ay walang silbi dito. Wala rin akong ideya tungkol sa 500 Golden Dragon Warriors na darating dito. Lahat ng ito ay ginawa ng 2 Beastard na ito. Ang pamilya Johansen ay handang ialay ang lahat ng ating kayamanan at tanggapin ang paglilitis ng Divine Constabulary. Mangyaring iligtas ang matanda at mahihina sa pamilya Johansen, kabilang ang mga babae at bata." Nang matapos magsalita si Fanny, nagpatira pa siya kay Alex at noontog ang ulo sa lupa. For the sake of his family bloodline, he had to do so. Walang sinabi si Alex. Sa halip, tumingin siya kay Tita Rockefeller sa tabi niya. Sa sandaling ito, ang kanyang malaking busog ay nakatago na naman sa kung saan. Tiyak na hindi niya ito maitago sa ilalim ng kanyang palda dahil hindi ito kasya dito. Pagkatapos dapat ay itinatago niya ito sa loob ng palasyo ng kanyang isip. Tulad ng kanyang Dragon's Bane of 36, ang malaking busog ay isang espiritual na kasangkapan. Ayoko ng fixed assets nila. Ibenta ang mga asset na iyon para sa pera. Pera lang ang gusto ko. Sabi ni Tita Rockefeller sa malutong na boses. Agad namang tumanggo si Fanny. Napatingin si Zachary kay Tita Rockefeller. Maya-maya ay may tumawag siya sa phone. Hindi nagtagal pagkatapos noon, mahigit 100 nakabaluti na sasakyan ang pumasok na nagpagulo sa buong kapitbahayan. Ayos lang. Ang maliit na kapitbahayan ay aktwal na hinalo matagal na ang nakalipas. Lahat ng Golden Dragon Warriors mula sa pamilya Johansen ay inalis. Ayon kay Zachary, kulang sa manpower ang Divine Constabulary at kailangan ng maraming bagong recruit. Ang mga royal rango na martial artist na ito na pinalaki ng pamilya Johansen ay maaaring maging kapaki-pakinabang pagkatapos na sanayin sa loob ng ilang taon sa isang itinalagang lokasyon. Vroom, vroom, vroom. Dumating at mabilis na umalis ang mga armored vehicle. Pati ang napakaraming bangkay ay dinala. Samantala, tuluyan nang nawala ng gana si Timothy na mag-tantrum. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 10:16. Nauna nang hiniling ni Timothy Summers ang kanyang tiyuhin, si Ted Summers, na sumama sa isang grupo ng mga armadong hukbo upang arestuhin ang mga tao. Ngayon, narito ang mga armadong tropa, ngunit wala sila rito para hulihin ang mamamatay tao, si Alex Rockefeller. Sa halip, dumating sila upang arestuhin ang Golden Dragon Warriors na ipinagmamalaki ng pamilya Johansen. Sa katunayan, ang mga mandirigmang ito ay hindi na maibabalik sa pamilya Johansen. Ito ang karaniwang kaso ng isang hindi inaasahang twist sa isang inaasahang resulta. Sampal. Sa wakas ay naalala ni Ted ang kanyang pamangkin at sinampal niya ng malakas ang kanyang pamangkin.
Paanong hindi mo malalaman ang iyong mga limitasyon bilang miyembro ng pamilyang Summers? Humingi ng tawad kay Mr. Rockefeller kaagad. Walang pakialam na sinulyapan ni Alex si Timothy. Hindi nang ahas si Timothy na suwayan ang mga utos ni Ted ngayon kaya masunurin siyang ibinaba ang kanyang ulo at humingi ng tawad. Ako ay humihingi ng paumanhin. Ako ay nagkamali. Wham! Muling hinampes ni Ted ang likod ng ulo ni Timothy. Mas malakas. Tawagin mo siyang Uncle Rockefeller. Halos maputol ang ulo ni Timothy. Parang naagrabyado siya. Tito Rockefeller, sorry. Ako ay nagkamali. Sa sandaling iyon si Claire Essex na nakahiga sa hardin ay nagising at nagmulat ng kanyang mga mata. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang pinakamaimpluwensyang tagapagmana ng California na nakaluhod sa harap ni Alex habang tinatawag si Alex bilang kanyang tiyuhin at humingi ng tawad sa kanya. Biglang naramdaman ni Claire ang paninikip ng kanyang puso habang ang kanyang isip ay puno ng mga katanungan. Ano ang nangyayari dito? Ang walang kwentang basura, ilang buwan lang iniwan ni Rockefeller ang kanilang pamilya. Paano niya napagdaanan ang gayong malalaking pagbabago? Pagkatapos noon, nagmamadaling lumapit ang isang matandang lalaki, ito ay walang iba kundi ang pinakamayamang tao sa West California, si Frederick Duncan. Pagdating ni Frederick, hindi man lang niya tinapunan ng tingin ang kanyang apo at apo. Direkta siyang lumuhod sa harap ni Alex ng malakas at napasigaw ng masakit. Master Rockefeller, ako ang may kasalanan. Hindi ko dinidisiplina ang dalawang B** star na ito at kinurot ang kanilang mga gawa. Kung gusto mo akong patayin o balatan ako ng buhay, ako, si Frederick Duncan, ay hindi man lang magsasalita laban dito. Nanlaki ang mga mata ni Claire at ilang sandali ay nablangko ang kanyang isip. Pinakamayaman na tao. Sa West California. Pero bakit? Yung inaasam-asam kong magandang magiging manugang ay wala kumpara sa aking ex-in-law. Bakit sa lupa? Hindi kaya nawalan talaga ako ng trumpeta. Nang isipin ni Claire ang mga bagay na ito, nakaramdam siya ng labis na pagsisisi at pagkabalisa. Gustong-gusto niyang ibuka na lang niya ang sarili niyang ulo. Pagkatapos noon, nahimitay na naman siya. Sapat na ang mga namamatay ngayon. Pamantong hininga si Alex. Kunin mo silang lahat. Hindi ako nag-abalang tingnan sila. Maraming beses na nagpasalamat si Frederick kay Alex. Pagkatapos lumingon siya kay Yon at Yones at sinabing, kayong dalawang B** star, bumalik ka kaagad sa West California. Ay pack up ang iyong mga gamit, pumunta sa Australia at huwag nang babalik sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Ha? Nang marinig ito ng magkapatid na Duncan, parang nawalan sila ng mga magulang. Ang mga salita ni Frederick ay nangangahulugan na sila ay opisyal na binawian ng karapatang magmana ng mga ari-arian ng pamilya Duncan. Samantala, si Timothy ay kinuha ni Ted. Si Richard *. Ang nakamamanghang, napakalaking drama ay natapos na parang isang bagyo na may hindi inaasahang resulta. Sa mga ordinaryong tagalabas, walang gaanong naramdaman. Sa karamihan, ang eksena ng 500 Golden Dragon Warriors na lumilitaw sa kalye ay medyo nakakagulat. Kung tungkol sa kwento sa loob, walang masyadong nakakaalam kung ano ang nangyari. Ang tema ng labanan na naganap sa Maple Villa ay pinigilan din ng matataas na opisyal. Ang mga pinakanagulat ay walang iba kundi ang ilang nangungunang pamilya sa California. Inimbitahan ni Zachary si Alex na kumain at mag-inuman. Nahirapang tumanggi si Alex kaya sinabi niyang, sige. Gawin natin ito ngayong gabi. Ako ang magiging host. Kumain tayo sa Urasawa Restaurant. Sige. Sabi ni Zachary. Hindi nagtagal, naiwan ng Villa na si Claire ang tanging tagalabas. Itapon na natin ang matandang babaeng ito. Nakakasira siya ng mata dito. Gusto kong putulin ang bibig niya sa tuwing nakikita ko siya, sabi ni Waltz. With that, lumapit si Waltz kay Claire at sinampal siya ng isang beses. Nagising ang sampal kay Claire. Si Tita Rockefeller ay sumulyap kay Waltz nang walang pakialam na may panandaliang kislap sa kanyang mga mata. Sabi niya, hayaan mo siyang mawala mag-isa. Tere na sa loob at kumain. Nagugutom ako.
Sa pagtataka ng lahat, naalala pa rin ni Claire ang tungkol sa 10 bilyong dolyar. Inabot niya ang kanyang kamay kay Alex habang sinasabi niya na may kaaya-ayang ngiti sa kanyang mukha. Alex, where's the $10 billion? Hanggat ibibigay mo sa akin ang pera, luluhod ako sa iyong harapan at dinilaan ko ang iyong mga paa sa buong buhay ko. Kabanata 10:17. Maraming tao ang natigilan. Alang-alang sa pera, handa si Claire na masira ang kanyang reputasyon. Walang sino man ang maaaring maging walang kahihiyan gaya niya. First time ko talagang makakilala ng babaeng katulad mo. Hindi ba babasa ang iyong anak na babae ay isang CEO? Hindi ka ba natatakot na mapahiya siya sa ginawa mo? Tanong ni Waltz. Walang pakialam si Madam Claire at sinabing magkano ang halaga ng reputasyon. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa 10 bilyong dolyar dito. Sa mga araw na ito, kung ang isa ay maaaring magpakita ng $100 milyong, iyon ay sapat na para sa reputasyon, pabayaan ang 10 bilyong dolyar. After that, nilainggan ni Claire si Alex. Alex, it's all my fault in the past. Hindi kita dapat pinilit na makipaghiwalay kay Dorothy at hindi na sana kita sinigawan noon pa. Simula ngayon, hindi ko napipigilan kayong dalawa. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo. Hanggat nakukuha ko ang 10 bilyong dolyar, pupunta ako sa malayong lugar at hinding-hindi na ako makakaabala pa. Hindi na kinaya ni Diane na pakinggan ito. Kaya, sabi niya, maaari ka nang umalis. Ano ang tungkol sa pera? Wala naman. Sa tingin ko nabaliw ka na sa pag-iisip tungkol sa pera. Biglang sabi ni Tita Rockefeller ng malakas. Tuturuan ko ng leksyon itong money-obsessed psychopath. Walang sino man sa inyo ang dapat napigilan ako. Dahil doon, hinawakan ni Tia Rockefeller si Claire at nagtungo sa labas. Nagulat si Alex. Siyempre, hindi niya gusto si Claire pero de facto pa rin siyang biyenan. Hindi pinayagan ni Alex na patayin siya ng kanyang tiya dahil sa galit kaya agad niyang sinabi, Tita, medyo baliw ang babaeng ito. Ang pagtuturo sa kanya ng isang aralin ay hindi gagana. Pauwiin ko na siya. Wala sa paningin, wala sa isip. Hindi, gagawin ko. Huwag mag-alala. Iuuwi ko siya pagkatapos turuan siya ng leksyon, sabi ni Tita Rockefeller. Hindi nagtagal, pinaandar ni Tita Rockefeller ang kotse ni Claire at umalis sa villa habang kasama ang nanginginig na si Claire. Bagamat nag-aalala si Alex, wala siyang magawa. Kagad pagkatapos noon, binomba ni Walt si Alex ng sunod-sunod na tanong. Nagulat siya ngunit naiinggit sa kakayahan ni Alex na pumatay ng 31 mystic na rango ng mga martial artist ng napakadali. Gayunpaman, wala siyang dahilan para mahiya tungkol sa pagkuha sa ilalim ng mga bagay sa kanyang mga tanong. Tumawa si Alex. Masyado kang maraming tanong. Bukod dito, hindi ko masagot ng malinaw ang lahat sa loob ng maikling panahon. Masasabi ko lang na ang landas na aking tinatahak ay hindi martial arts o ang landas ng cultivation guro na binanggit ng mga tao doon. Nanlaki ang mga bilog na mata ni Waltz. Kung gayon, ano ang iyong nililinang? Saglit itong pinag-isipan ni Alex at sinabing, maaari mong isipin ito bilang the path of God. Hindi pa rin ito maintindihan ni Waltz. Tumawa ng malakas si Alex. Ang landas ng Diyos ay mas mahirap kaysa sa pag-akyat sa langit. Ang bawat antas ay nangangailangan ng isang pambihirang tagumpay sa pisikal na limitasyon ng isang tao. Ngunit pagkatapos ng pambihirang tagumpay, maraming benepisyo. Hindi mo maiintindihan kung sasabihin ko sa iyo ngayon. Gayunpaman, nag-iisip na ako ng mga paraan para matulungan kayong lahat na mapunta sa the path of God. Tumango si Waltz. Nang lumingon si Waltz, nakita niya talaga ang mga mata ni Diane na puno ng luha. Diane, bakit ka umiiyak? Nagtatakang tanong ni Waltz. Ayos lang ako. Emosyonal lang ang nararamdaman ko. Mahal, naniniwala ako na ang panaginip ko ay totoo. Iyon ang aking alaala mula sa nakaraang buhay. Kami ay mag-asawa na naghiwalay. Balang araw, maibabalik din natin ang ating mga alaala. Sabi ni Diane. Napatulala si Waltz sa narinig kaya naman agad niyang tinanong kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Diane kay Waltz ang tungkol sa panaginip na nararanasan niya mula noong siya ay bata pa.
Matapos makinig kay Daya, hindi alam ni Waltz ang sasabihin. Fairy Realm. Pool ng Reincarnation. Sana talaga totoo ang sinabi mo para masilayan ko rin ang Fairy Realm. Ngunit ito ay isang mundo ng panaginip lamang. Paano mo maiisip na ito ay totoo? Paano maaaring umiral ang mga Diyos sa mundo? Tanong ni Waltz. Tumangging magkomento si Alex. Bagamat nakuha niya ang pamana ng kanyang ninuno at inaangkin ng kanyang ninuno na siya ang Primo God of Miracle Doctors, ang Primo God ay isang titulo lamang. Hindi naman talaga siya maaaring maging isang Diyos, hindi ba? Sige, huwag na nating pag-usapan ang mga bagay na ito. Nagambala ako ng pamilya Johansson kanina at hindi pa ako tapos magluto. Pwede kayong dalawa at tumulong. Dahil wala ang tiyahin ko, walang sisigawan ka, sabi ni Alex. Makalipas ang 20 minuto, bumalik si Tita Rockefeller ng mag-isa. Pinauwi mo ba siya? Tanong ni Alex. Tawag. I pre. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 10:18. Mahinang ungol ni Tita Rockefeller. Bakit ko siya ibabalik? May mga kamay at paa siya. Kaya niyang bumalik mag-isa. Dahil doon sinulyapan ni Tita Rockefeller sina Waltz at Daya. Since you care so much about her, gusto mo pa ba siyang maging manugang? Sa tingin ko hindi mo maaaring putulin ang relasyon kay Dorothy Asek sa buhay na ito. Ano ang sinasabi mo? Nagkaroon na kami ng divorce. Sa tingin mo, ikakasal ulit tayo. Sabi ni Alex. Mahirap sabihin. Hindi ko alam kung gagawin mo. Gayunpaman, kailangan kong mag-alok sa iyo ng payo. Hindi pa namin alam kung patay na o buhay ang iyong ama at wala kaming ideya kung ano ang hanay ng aming mga nakatagong kaaway. Dapat kang magkaroon ng disiplina sa sarili. Huwag hilahin pababa ng magagandang babae. Kung hindi kita mapapatawad ng madali, sabi ni Tita Rockefeller. With that, sinadya ni Tita Rockefeller na sumulyap kay Daya. Kuminga ng malalim si Daya at tumayo. Tita, alam kong iniisip mo na hinihila ko si Rockefeller pababa at magdudulot lang ako ng problema sa kanya. Huwag kang mag-alala, hindi ko gagawin. Sa 5 araw, sasabak ako sa Stormer's Test of Hell at babalik ako sa loob ng 2 taon. Pagdating ng panahon, siguradong hindi na ako magiging katulad ng kasalukuyang sarili ko at maaari akong maging katulong ni Alex, sabi ni Daya. Oh, ganoon ba? Tanong ni Tita Rockefeller. Oo. Daya model. Tita, totoo ang sinabi ni Daya. Ang pagsubok na binanggit niya ay napakahirap. Handa siyang tanggapin ang malaimpyernong pagsubok na ito dahil sa akin. Ikaw. Hindi mo dapat ituloy si Daya. Hindi siya isang ordinaryong babae. Ang kanyang mental power ay isang napakakamanghamanghang talento. Kahit na hindi siya dumaan sa anumang paglilinang, siya ay 100 beses na mas malakas kaysa sa ibang mga tao, sabi ni Alex. Ganoon ba? Medyo nahihirapan akong paniwalaan. Malalaman ko pagkatapos ng pagsubok nito. Biglang itinoon ni Tita Rockefeller ang kanyang mental power at tumama sa kamalayan ni Daya. Sa sumunod na sandali, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya at naging seryoso. Pagkalipas ng 5 segundo ay may mga pawis na lumalabas sa kanyang noo. Makalipas ang 10 segundo, nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Makalipas ang 20 segundo, napatras si Tita Rockefeller ng 3 hakbang. Natigil lang siya nang kumatok siya sa pader sa likod niya. Namutla ang mukha niya. Mabilis siyang hinawakan ni Alex at tumawa. Ano sa tingin mo? Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Kapag nalilinang na niya ang kanyang espiritual na kamalayan, maaari pa niyang mapatay ang isang Grandmaster sa ilang segundo. Umuso si Tita Rockefeller. Iyon lang. Pagkasabi niyon ay bumigay ang mga paa niya na halos malaglag. Hindi napigilan ni Waltz na matawa. Pagkatapos noon ay mabilis niyang pinigilan ang sarili. Gayunpaman, sa pagtataka ng lahat, kinuha ni Tia Rockefeller ang isang pulse-eres at inihagis ito kay Daya. Ang iyong mental na kapangyarihan ay talagang malambot. Ito ay isang mystical tool. Kasama ng iyong mental power, mas mapoprotektahan mo ang iyong sarili. Anyway, inaabangan ko ang mga tagumpay mo sa loob ng 2 taon.
Pagkatapos ng hapunan, umatras si Alex sa basement at nagsimulang gumawa ng mga table tasks. Sa nakalipas na ilang araw, ang Thousand Miles Conglomerate, ang pamilya Yawl, ang pamilya Stormer, at si Nathan Pattinson ay lahat ay naghatid ng mga halamang gamot na may malaking halaga kay Alex. Kaya naman, maaari siyang mabaliw sa paggawa ng mga table tasks. Nakaramdam pa rin ng pag-aalala si Alex kay Daya. Mahigit 20 uri ng pills ang inihanda niya para sa kanya. Bukod sa pill concoction, pinabilis din niya ang kanyang pananaliksik sa pagbuo ng blueprint na nakakabit sa Dragon's Bane of 36. Hangga't ganap na naiintindihan ni Alex ang bagay na ito, tiwala siya na makakagawa siya ng ilang mystical tool para sa pagtatanggol sa sarili tulad ng ginawa ng kanyang ama. Si Richard *. Alas 6 ng gabi tumungo si Alex sa Urasawa Restaurant para sa kanyang appointment. Nandoon lahat sina Zachary Xavier, Sky Melves, Ted Summers, at ilang iba pang mahahalagang miyembro ng Divine Constabulary ng California. Gayunpaman, si Anna Coleman ay wala kahit saan. Sa pagtatanong, lumabas na umalis si Anna sa California matapos siyang ipagkatiwala sa pagbibiyahe ng 400 o higit pang mga martial artist ng royal rango na nasamsam nila sa pamilya Johansson kanina. Nagpatuloy ang pagkain ng 2 oras. Sa katotohanan, ito ay isang okasyon upang uminom at makipag-bonding sa isa't isa. Alam na alam ni Alex sa kanyang puso na ang kanyang pagganap sa araw ay lubusang nasakop ang tagapag-alaga na ito mula sa Divine Constabulary. Gusto na ngayon ng lalaking ito na direktang makasama si Alex. Samantala, nais ding malaman ni Alex kung sino sa Divine Constabulary ang naghahanap ng susi ng libingan. Kaya naman, masaya niyang tinanggap ang handog na kapayapaan ni Zachary. Sa buong pagkain, parehong masaya ang host at ang mga bisita. Nang makaalis si Zachary, binigyan niya si Alex ng kapirasong anteng-anteng. Ito rin ay patunay ng promosyon ni Alex bilang isang elder. Alas 8:30, nakita ni Alex si Zachary at ang iba pa sa Urasawa Restaurant. Drive na lang niya ang kotse niya at pauwi na. Sa kanyang pagtataka, may nakita siyang pamilyar sa parking lot. Ito ay walang iba kundi ang matalik na kaibigan ni Cheryl Coney, si Phoebe Larsen. Bakit nasa California pa siya? Naisip ni Alex. Habang nag-iisip pa siya kung pupunta ba siya at batiin siya, isang grupo ng mga lalaking nakamaskara ang biglang sumulpot sa isang tabi at sumugod kay Phoebe. Tinakpan nila ang kanyang ulo ng isang piraso ng itim na tela. Bago pa siya makasigaw, hinailan na siya ng mga ito paakay sa isang van. Binuksan ang makina ng van at mabilis itong tumakbo palabas. Kabanata 10:19. Pakawalan mo ako. Pakawalan. Sino kayong mga tao? Kayong mga tao. May pera ako, bibigyan ko kayo ng pera. Napakayaman ng tatay ko. Nagpanik si Phoebe Larsen sa kaibuturan. Wala siyang ideya kung sino ang mga taong ito at ang tanging naiisip niya ay ang iligtas ang kanyang buhay gamit ang pera. Sa kasamaang palad, ang mga taong ito ay hindi kumbinsido. Bukod dito, may nagsimulang magsalita, tumigil ka na sa pakikibaka. Ginagawa namin ang mga bagay na may mga prinsipyo. Dahil tumanggap kami ng pera mula sa aming kliyente, paano namin babalikan ang aming pangako? Dapat isuko mo na lang ang sarili mo sa tadhana. Nang marinig ito ni Phoebe, lalo siyang nataranta. Hindi nila hinahabol ang kanyang pera o ang kanyang katawan. May nagutos talaga sa kanila na gawin ito. Sino ta? Sino ang nagutos sa iyo na gawin ito? Naloko ka siguro. Ang aking ama ay si Wayne Larsen. Siya ang alkalde ng Michigan. Kung sakaling saktan mo ako, tiyak na hindi ka pababayaan ng aking ama. Sasaluhin ka niya kahit pumunta ka sa dulo ng mundo, sabi ni Phoebe. Karaniwang hindi binanggit ni Phoebe kung sino ang kanyang ama, ngunit sa mga panahong tulad nito, umaasa siyang maaari niyang takutin ang mga taong ito sa reputasyon ng kanyang ama. Tumawa ng malakas ang isang lalaking nakamaskara. Paano mo nalaman na malapit na tayo sa katapusan ng mundo? Kahanga-hanga. Pero, ano? Sa tingin mo ba kami ay bulag at tanga dahil hindi ka nakilala? Anak ni Wayne Larsen ang pupuntahan natin. Sa sandaling ito, talagang nagsimulang mawalan ng pag-asa si Phoebe. Nagpumiglas siya ng husto at sumigaw ng tulong.
Gustong gamitin ni Phoebe ang isang paa para sumipa sa bintana ng sasakyan. Sa kasamaang palad, hinarang ito ng isa sa mga tulisan sa kalagitnaan. Sa halip, dumapo ang paa niya sa poste ng pinto. Nabaluktot ang bukong-bukong niya at napakasakit nito. Samantala, may nagtakip sa kanyang bibig at nagsalita ng nakakatakot sa kanyang tainga, "You better behave. Kung hindi, sa kagwapuhan mo, hindi namin iniisip na magpalit-palit para magsaya kasama ka sa kotse." Nang marinig ito ni Phoebe ay agad na nanigas ang kanyang katawan. Hindi na siya naglakas loob na sumigaw. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mukha nang hindi mapigilan. Maya-maya pa ay biglang huminto ang sasakyan. Lahat ng tao sa kotse ay humalaklak lalo na ang lalaking kausap ni Phoebe kanina. Noontog ang ulo niya sa front seat. Napakasakit kaya nagsimula siyang magngangalit at sumigaw, "Luden, marunong ka bang magmeneho? Sinusubukan mo bang patayin ako?" Si Luden, na nagmamaneho, ay lumabas sa bintana ng kotse at nagsimulang magmura ng malakas. "Be asterisk starred. Gusto mo bang mamatay? Umalis ka sa daan. Maniwala ka man o hindi, sasagasaan kita at papatayin." Isang binata ang nakatayo sa harap ng sasakyan. Siyempre, si Alex Rockefeller iyon. Nagkunwaring aalis si Alex pero tumigil siya at nilagay ang mga kamay sa bewang niya. "Oh, ikaw na piraso ng shitty. Nagmamaneho ka lang ng sira-sirang van pero napakataas ng tingin mo sa sarili mo, ha? Buksan mo ang mga mata mo. Aling sasakyan sa paradahang ito ang mas masahol kaysa sa iyo? Ikaw ay nagmamaneho ng isang basag na piraso ng scrap metal na kahit na ayaw ng mga pulubi, ngunit naglakas loob kang makipag-usap sa isang matandang babae. No, I mean, how dare you sumigaw sa isang matandang tulad ko? Pulag ka ba? Ipinanganak ka ba ng nanay mo sa kulungan ng baboy? Kaya ba may utak kang baboy? Sa tingin mo ba ang kalsadang ito ay pag-aari ng iyong pamilya? Ang aking kotse ay nagkakahalaga ng 100 beses na higit pa kaysa sa iyo." Ginagaya ni Alex si Claire kapag nagmura. Walang ingat, tinuring pa niya ang kanyang sarili bilang isang matandang babae. Gayunpaman, ito ay napaka-epektibo. Lubusang nagalit si Luden. Sabi ng nasa likod na upuan na malamang ang amo, "Luden, huwag na tayong manggulo. Pakawalan mo siya." Gayunpaman, hindi nakatiis si Luden. "Hindi pa ako nakakakilala ng ganitong B***y na lalaki. Sasagasaan ko siya." With that, natapakan ni Luden ang accelerator. Laking gulat niya nang may hawak na laryo si Alex na pinulot niya sa isang lugar sa kanyang kamay sa likuran niya. Whoosh! Pinasag ito ni Alex sa direksyon ng driver's seat. Agad na nabasag ang windshield. Dumaan ang malaking break sa glass panel at kumatok sa baba ni Luden. Agad na bumulwak ang malaking dami ng dugo. Hindi rin namamalayan na inikat ni Luden ang manibela para makaiwas sa ladrilyo. Sa huli, bumangga ang van sa malapit na Mercedes-Benz. Inawakan ni Luden ang kanyang baba. Nang may makita siyang dugo sa kamay ay agad siyang nagalit. "Ang kulit na ito. Kailangan ko siyang patayin." Agad na pinaandar ni Luden ang van na may balak na baligtarin ang sasakyan. Dahil dito, aksidente niyang pinatay ang makina. Nang subukan niyang buksan muli ang makina, napagtanto niya na hindi ito maaaring i-on. Nagalit si Luden kaya paulit-ulit niyang binasag ang manibela. "Ha ha ha ha. Gaya ng sinabi ko, nagmamaneho ka ng garbage van. How dare you behave so arrogantly with me?" Natatakot ako na baka hindi mo alam ito, ngunit kahit isang malaking bawang ay mas mahal kaysa sa basura mong ito. Mahusay, ngayon ang iyong garbage van ay hindi na may maneho. Ano pa ang maaari mong sagasaan ako? Utak ng baboy mo. Hindi na nakapagpigil pa si Luden. Agad niyang binuksan ang pinto at gustong lumabas. Tanong ng amo, "Sandali. Parang may mali. Saan nanggaling ang lalaking ito? Maaari ba siyang isang taong nagtatrabaho para kay Wayne Larsen? Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela." Kabanata 1020. Pagkasabi niyo ng amo, saglit na tumigil sa paggalaw si Luden. Samantala, ang puso ni Phoebe ay nagliwanag sa pag-asa.
Bigla niyang napagtanto na parang pamilyar ang boses ng lalaki sa labas. Pakiramdam niya ay narinig niya ito sa kung saan. Pagkatapos noon, bigla niyang naalala. Hindi ba ang boses na iyon ay kabilang sa jerk na iyon, Alex Rockefeller? Bakit nandito ang tanga? Sa huli, matapos silang sigawan, tumakbo si Alex. Nakahinga ng maluwag ang amo. Hindi na nakapagpigil pa si Luden at sinabing, "Boss, that's the B** Shyman. Kailangan ko siyang turuan ng leksyon." Dahil dito, nang sumugod si Luden sa labas ng van, napagtanto niyang nawala na si Alex. Anong gagawin natin, boss? Nasira ang van. Bumalik si Luden habang nagmumura. Hindi sila makakapunta kahit saan kung walang gumaganang sasakyan. F***. Tumingin ang amo kay Phoebe. I-drive natin ang kotse niya. Tingnan mo ang pitaka niya at tingnan kung may susi sa loob. May susi. Sa katunayan, ito ay isang BMW, sabi ng isa pang lalaki. BMW iyon ni Cheryl Coney. Bumaba na tayo at magpalit ng bagong sasakyan. Ang grupo ng mga lalaki ay walang pagpipilian kundi iwan ang kanilang sira-sirang van at hanapin ang BMW ni Phoebe. Gayunpaman sa sandaling iyon palihim na lumitaw ang isang tao sa likod ng amo. Koy. Inampres ng tao ang korona ng ulo ng amo. Iniangat ng amo ang ulo. Nang makita niyang si Alex ang tao kanina ay bigla siyang nakaramdam ng goosebump sa buong katawan. Subconsciously, inabot niya ang leeg ni Phoebe. Gayunpaman sa sandaling iabot ang kanyang mga kamay, hinawakan sila ni Alex. Sa isang malakas na kaluskos nabali ang pulso ng amo at nalaglag ang mga piraso ng kanyang buto. Aray! Masakit na sigaw ng amo. Muntik na siyang mahimatay. Bagamat hindi alam ni Phoebe ang nangyayari, naramdaman niyang may puwersahang humawak sa kanyang baywang. Ang kanyang katawan ay hindi napigil ang nahulog sa mga bisig ng taong ito. Parang naamoy ni Phoebe ang bango ng haltak. Hindi maipaliwanag na masarap ang amoy niya, hindi katulad ng ibang tao. Kagad pagkatapos noon, isang kaluskos ang narinig. Naging tahimik ang eksena. Ilang lalaki lang ang naririnig niya sa sakit. Sa sumunod na sandali, muling nakakita ng liwanag si Phoebe. Tinanggal ni Alex ang tela sa kanyang ulo. Pagkatapos, kinalas niya ang tali sa kanyang kamay at nagtanong, "Ayos ka lang ba, Miss Larsen?" Mas maganda kung hindi si Alex ang magtanong. Sa sandaling ginawa niya, nagsimulang umiyak si Phoebe. Bigla siyang sumuntok sa katawan nito at mahigpit na inilibot ang mga braso sa leeg nito. "Baliw ka. Inilabutan ako. Akala ko tapos na ako." Sa kabutihang palad, lumitaw ka sa oras. Nagulat si Alex. "Anong tinawag mo sa akin?" Noon lang napagtanto ni Phoebe na hindi sinasadyang natawag niya ang palayaw ni Alex na ibinigay sa kanya. Dati kapag kausap niya si Cheryl, nakasanayan na niyang tawagin siya ng Azteg. "Tinawagan ba kita?" "Hindi ko alam. Medyo disoriented ako ngayon. Hindi ko alam kung tinawagan din kita kanina." Hindi nakaimik si Alex. Inayla siya nito palayo sa kanyang katawan bago itinuro ang apat na lalaki sa lupa. "Kilala mo ba ang mga taong ito?" Tanong ni Alex. Kabanata 10:21. Sa oras na ito, matagal nang tinanggal ni Alex Rockefeller ang maskara ng apat na lalaki. "Hindi ko sila kilala." Napailing si Phoebe Larsen matapos silang tingnang mabuti. Ngunit sinabi sa akin ng lalaking ito na may nag-utos sa kanila na gawin ito. Malamang may kaugnayan ito sa aking ama. Bahagyang kumunat ang noo ni Alex. "Akala ko sinusubukan ka lang nilang halayin. Hindi ko inaasahan na may inside story na nandoon. Sinabi ba nila sa iyo kung bakit kanila inagaw?" Dahil walang sagot si Phoebe, umiling siya at tumingin kay Alex. Nakahawak pa rin ang mga kamay niya kay Alex at kalahati ng bigat ng katawan niya ay nasa katawan niya. Sa kanyang mga bisig, kitang-kita ni Alex ang kakaibang lambot sa harap ng kanyang dibdib. Hindi niya maiwasang lumingon at tumingin sa kwelyo nito ng ilang beses. Nang mapansin ito ni Phoebe ay mabilis siyang lumayo. Bagamat isinumpa niya ito sa pagiging jerk sa kanyang puso, nagsimula siyang umungol sa isang naaagrabyado na tono. "Nasprain ulit ang ankle ko.
Napatingin si Alex sa paa niya. Oh, right. Bakit na-spray ka na naman? Umiling si Alex. Pagkatapos ay pinatayo niya ng mag-isa si Phoebe bago naglakad papunta sa apat na salarin. Sino sa inyo ang magsasabi sa akin kung sino ang nag-uutos sa inyo na kidnapin si Miss Larsen? Tanong ni Alex. Sa katunayan, ang kanyang mga salita ay hindi epektibo. Nagsimulang magsalita si Luden sa matigas na ulo. Huwag kang mag-alala. Hindi namin sasabihin sa iyo kahit na patayin mo kami. Huwag sayangin ang iyong pagsisikap. Patayin kami o balatan kami ng buhay. Gawin mo kung ano ang gusto mo. Wham! Inampes ni Alex ang ulo ni Luden. Matigas ang bungo mo. Tingnan natin kung matigas ang mga paa mo. Basag! Basag! Itinaas ni Alex ang kanyang paa at tinapakan ang mga paa ni Luden. Ito ay hindi katulad ng pagtapak sa mga tubo. Ang mga paa ni Luden ay natapakan sa laman. Saan man mapunta ang paa ni Alex, ang mga buto ni Luden ay ganap na madudurog. Kahit na ang operasyon ay hindi maaaring makatulong sa kanya na makabawi. Inilabutan si Phoebe sa kanyang nakita. Pakiramdam niya ay nakakatakot nga ang asungot na ito kapag nagalit ito. Ngunit pagkatapos ay naisip niya kung paano siya napunta sa isang kakilakilabot na kalagayan ngayong gabi kung hindi siya nailigtas ng haltak. Hindi sigurado kung buhay pa siya, ngunit tiyak na na-rape siya. Matapos mag-isip ng ganito, nakaramdam muli ng takot si Phoebe. Lalo siyang nagpapasalamat ngayon kay Alex. Ito na ang pangalawang beses na iniligtas ni Alex ang kanyang buhay. Basag! 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 Nasaksihan ni Phoebe na dinudurog ni Alex ang mga paa ng dalawa pang lalaki at nagsimula siyang mag-isip, maaaring ang lalaking ito ay haltak ngunit nakakapagpataba ng puso kung minsan. Sa kasamaang palad, ang apat na lalaki ay naging may kapansanan ngunit hindi pa rin makuha ni Alex ang anumang impormasyon mula sa kanila. Lalong naging mabangis si Luden. Anak, ikaw ay nasa malaking problema. Ang usapin ngayon ay hindi basta-basta na maaaring isali ng mga tao. Ngayong nadurog mo na ang mga paa nating apat, opisyal ka ng kaaway ng Leviathan Gate. Hindi ka pa kakawala ng Leviathan Gate, Anya. Tumawa si Alex. Oh, iniisip ko kung sino ka. Lumalabas na taga Leviathan Gate ka rin. Nagkaroon ako ng masamang dugo sa Leviathan Gate. Ano? Alam mo ba ang Leviathan Gate? Pulalas ng amo. Oo. Ilang araw na ang nakalipas, ang iyong young master, si Seamus Owen o kung anuman ay binugbog ko ng husto. Ngayon sa tingin ko siya ay pinatay ng kanyang kasintahan, si Carol Rockefeller. At saka, ilang oras na ang nakalipas, mayroon kang tagapag-alaga na tinatawag na Valdaw o isang bagay, sabi ni Alex. Ang ibig mo bang sabihin ay Darren Valdaw, Guardian Valdaw? Tama iyan. Iyon ang pangalan. Ang tagapag-alaga na si Darren Valdaw at ang kanyang nakababatang kapatid ay kapwa ko pinatay. Tingnan mo, hindi ba ako okay lang? Ibig sabihin, mahina ang Leviathan Gate. Kapag maganda ang mood ko, pupuntahan ko at papatayin din ang ulo ng Leviathan Gate. We'll see kung gaano kakamayabang nun, Alex said. Ang iilang lalaki mula sa Leviathan Gate ay natulala sa kanilang narinig. So, ikaw talaga ang pumatay kay Guardian Valdaw. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1022. M. Malamig na single ni Alex. Hindi na siya mapakali na magsalita pa ng kalokohan. Tinapik niya ang noo ng amo. Soul vanishing touch. Makalipas ang 3 segundo, nagsimulang manginig ang amo. Namilog ang kanyang mga mata at isang malaking halaga ng puting foam ang lumabas sa kanyang bibig. Napatulala si Phoebe Larsen sa kanyang nakita. Anong nangyari sa kanya? Tanong niya. Ito ay isang malupit na paraan ng interogasyon. Ito ay mas epektibo kaysa sa iba pang mga anyo ng matinding pagpapahirap. Ito ay isang direktang paraan ng pagpapahirap sa kanyang kaluluwa. Ang mga ordinaryong tao ay hindi tatagal ng 5 segundo, sabi ni Alex. Nadama ni Phoebe na parang nakikinig siya sa isang makalangit na ebanghelyo.
Sa bandang huli, ang katawan ng amo ay nagsimulang mag-ikot ng marahas at siya ay bumagsak sa lupa kasabay ng isang kalabog. Ha? Anong nangyari sa kanya? Pulalas ni Phoebe. Nako, mahal. Nakatuon ako sa pakikipag-usap sa iyo at nakalimutan ko ang oras. Akala ko hindi siya tatagal ng 5 segundo pero nauwi siya sa 10 segundo. Ngayon, sira na ang utak niya. Galit na siya, patuloy ni Alex. Pagkasabi pa lang ni Alex ay nagsimulang mag-abnormal ang amo. Tumutulo ang laway sa kanyang bibig at sumili ang isang nakakalokong ngiti sa kanyang mukha. Mga magagandang babae. Napakaraming magagandang babae, napakaraming. Pulong niya. Ang mga kapwa lalaki mula sa Leviathan Gate ay natakot lahat. Anong uri ng taktika ito? Nang si Alex ay maghahadjas na ng soul banishing touch kay Luden, agad na natapon ni Luden ang beans. Sasabihin ko sa'yo. Sasabihin ko sa'yo. Inutusan kami ng aming mga nakatataas sa Leviathan Gate na gawin ito. Tinanggap namin ang misyon at iyon ang dahilan kung bakit namin ito ginawa. Sa karagdagang detalyadong pagtatanong, sa wakas ay malalaman na nina Alex at Phoebe kung ano ang nangyayari. Ang Leviathan Gate ay talagang may parang isang mercenaryong lobby ng misyon. Maaaring gawin ng mga disipulo ang iba't ibang misyon sa lobby ng misyon tulad ng pagpatay, pagkidnap at pag-escort ng mga tao. Ang bawat misyon ay may katumbas na gantimpala o akumulasyon ng puntos. Maaaring gamitin ng mga alagad ang mga puntos na kanilang naipon upang ipagpalit sa mga bagay sa sekta, halimbawa, mga table tasks, sandata, o pera. Ang Leviathan Gate ay talagang may ganitong uri ng bagay. Medyo nagulat si Alex sa narinig. Palagi niyang iniisip na ito ay isang maliit na sekta, ngunit sa pagkakaroon ng isang mission lobby, masasabi ni Alex na ang Leviathan Gate ay isang hindi pangkaraniwang organisasyon. Maliwanag, mas malaki ang kanilang mga ambisyon. Bukod doon, ang mga taong ito ay talagang ipinadala upang kidnapin si Phoebe sa anyo ng isang misyon. Mahirap malaman kung sino ang utak sa likod nito mula sa mga taong ito. May nasaktan ba ang iyong ama kamakailan? Tanong ni Alex kay Phoebe. Hindi ako masyadong sigurado. Ang aking ama ay bihirang magsabi sa amin ng mga bagay tungkol sa kanyang trabaho. Kahit magkagulo siya, hindi niya sinasabi sa amin ni mama ang tungkol dito. Itinatago niya ang lahat sa kanyang sarili, sabi ni Phoebe. Tumanggo si Alex. Mukhang sa bagay na iyon, hindi ka katulad ng iyong ama. Loudspeaker ka. Nagalit si Phoebe dahil tinawag siyang loudspeaker. Ngunit nang gumalaw siya ng kaunti, masakit ang kanyang mga paa na halos hindi na siya makatayo. Sa huli, kailangan siyang suportahan ni Alex. Maaari mong banggitin ito sa iyong ama. Tutulungan kita kahit isang beses pa. Kinuha ni Alex ang phone niya at tinawagan si Sky Melves. Si Sky, Zachary Xavier, at ang iba pa ay hindi pa nalalayo. Mabilis silang sumugod. Leviathan Gate. Nang marinig ni Zachary ang pangalan ni Leviathan Gate, isang seryosong ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang Leviathan Gate ay napakabilis na lumalaki kamakailan, lalo na noong nakaraang taon. Lalong naging talamak ang kanilang mga aktibidad sa Amerika. Mukhang may masamang balak sila. Tito Xavier, alam mo ba ang tungkol sa Leviathan Gate? Tanong ni Alex. Hindi natin dapat maliitin ang Leviathan Gate. Ang sektang ito ay dating kumikilos sa ibang bansa at marami itong alagad. Lalong makapangyarihan ang mga puwersa nito sa Timog Silangang Asya. Ilang beses silang nakipag-ugnayan sa Divine Constabulary. Ang pinuno ng sekta ay Bloodfist, isang taong naging sikat 30 taon na ang nakalilipas. Pagkamit ng Earthrank 30 taon na ang nakalilipas, ang bulong-bulungan ay malamang na gumawa siya ng isang pambihirang tagumpay sa Grandmaster rank, sabi ni Zachary. Pagkatapos noon ay nilainggan ni Zachary si Phoebe. Kilala ko ang tatay mo. Personal kong kakausapin ang iyong ama tungkol dito. Kabanata 10:23. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis ang mga lalaki mula sa Divine Constabulary at isinama nila ang 4 na tauhan ng Leviathan Gate. Sa paglabas, tinapik ni Sky Melves si Alex Rockefeller sa kanyang balikat. Napatingin tuloy si Sky kay Phoebe Larsen na nakapikit. Naunawaan ni Alex ang nais niyang ipahiwatig.
Akala siguro ni Sky ay isa pa sa mga naging girlfriend niya si Phoebe. Pero hindi talaga siya. Tinawag lang siya ni Phoebe na isang jerk, akala ba niya ay bingi si Alex. Kamusta ka na? Kaya mo pa bang maglakad? Napatingin si Alex sa paa ni Phoebe. Hindi. Umiling si Phoebe. Saan ka nakatira? Tanong ni Alex. Isang hotel. Sagot ni Phoebe. Bakit hindi ka tumuloy sa pamilya ni Connie? Saglit na natigilan si Alex. Sa hitsura nito, hindi ka maaaring magmaneho ng mag-isa. Ipapakuha kita ng taxi. Sabi ni Alex. Ano ang sinabi mo? Napatulala ang anak na babae ng mahistrado. Galit na pinupog niya ang kanyang pisngi. Hindi ako makapaniwala sa iyo. Kakasimula pa lang kitang makita sa mas magandang liwanag, ngunit ngayon, bumalik na ito sa orihinal nitong estado. Isa akong mahinang babae na kakakidnap lang at nasaktan ko ang bukong-bukong ko. Ngayon, ipapataksi mo ako. Paano kung may mangyari sa biyahe? Tanong ni Phoebe. Ito ay tinatawag na pagkakaroon ng mentality ng biktima. Walang kasing daming masasamang tao sa mundo gaya ng iniisip mo. Hindi tulad ng ikaw ang pinakamagandang babae sa mundo. Hindi lahat ng lalaki ay nakatingin sa iyo, sabi ni Alex. Nakaramdam ng kirot sa dibdib si Phoebe. Parang may sumaksak sa kanya ng 3 beses. Well, ako ay isang mabuting kaibigan ni Connie. As for our boyfriend, we are considered friends too. Hindi ba dapat ibalik mo man lang ako? Paano ka naging makasarili? Ang selfish ko ba? Niligtas lang kita. Pulalas ni Alex. Pakiramdam niya ay hindi siya nakainik. Higit sa lahat, sinigawan mo na ako sa pagiging jerk. Bakit kita ibabalik? Hindi ako tanga at hindi tayo magkaibigan. Sige, maaari kang kumuha ng sarili mong taxi. Paul, anak ng isang mayamang mahistrado. With that, kinawayan ni Alex ang kamay niya at naglakad papunta sa kotse niya. Pagkasakay niya sa driver's seat, binuksan niya ang makina. Aalis na sana siya, sinadya niyang sumulyap sa rearview mirror at nakita niya si Phoebe na nakaupo sa lupa. Nanginginig ang mga balikat niya at umiiyak siya. Nakaramdam siya ng matinding kalungkutan. Hindi pa siya nakakakilala ng lalaking may kaunting ugali. Alex. Kumunot ang noo ni Alex. Pinagmasdan niya ito sa rearview mirror ng 1 minuto bago nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Pinatay niya ang makina, bumaba ng sasakyan at naglakad papunta kay Phoebe. Ibigay mo sa akin ang iyong mga susi. Tanong ni Alex. Bakit mo na naman ako ginugulo? Hayaan mo na lang akong mamatay dito mag-isa. Pinunasan ni Phoebe ang kanyang luha bago matigas ang ulo na umupo sa lupa. Kamukang kamukha niya ang kasintahan ng isang tao na nag-aalboroto. Kung hindi dahil kay Cheryl, hindi ko gustong makialam sa iyo. Inayaan kong kidnapin ka ng 4 na lalaking iyon mula sa Leviathan Gate. Sa huli, wala akong pakialam kung kanino ka magiging asawa. Nagpout si Phoebe. Nagsalita ka na parang napakadeboto mo. Sa huli, ikaw pa rin ang isang tao na sabay-sabay na nakikipag-date sa maraming babae. Mag-ingat sa pagkalat ng iyong sarili na masyadong manipis. Baka hindi ka na makalabas sa hukay na inihagis mo sa sarili mo. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Tignan mo ang iyong sarili. Napakagaling mo mang insulto sa iba. Kaya mo na bang magmaneho ngayon? Tanong ni Alex. Nasugatan ng kanang paa ko. Paano ako makakapagmaneho? Bakit hindi mo subukang magmaneho nang wala ang iyong kanang paa? Sabi ni Phoebe. Nasaktan ka talaga sa maling lugar. Bila mo dapat ang nasaktan, sabi ni Alex. Ikaw, nagngangalit si Phoebe. Noon, kinalungkat na ni Alex ang kanyang pitaka at inilabas ang susi ng kanyang sasakyan. Nagkataon ay naglabas siya ng 1 pakete ng mga tampon bago nagmamadaling ibinalik iyon sa loob. Maaari ka bang maglakad? Tanong ni Alex. Hindi. Sagot ni Phoebe. Agad namang yumuko si Alex at hinawakan siya sa bewang. Matapos magpuwersa at sa gulat na pagsigaw ni Phoebe, binuhat siya ni Alex sa kanyang mga bisig. Ibinaba ni Phoebe ang kanyang mga binti at namula siya. Jerk, anong ginagawa mo? Grabe ang pakiramdam na ito.
Bakit ka sumisigaw? Kung patuloy kang sumisigaw, iiwan kita dito, sabi ni Alex. Kinagat ni Phoebe ang mapupulang labi. Sa katunayan, hindi siya nang ahas gumawa ng isa pang tunog. Sinasadya mo ito. You were trying to take advantage of me, sabi ni Phoebe pagkaraan ng ilang sandali. Natigilan si Alex. Paano kita sinamantala? Tawag. I pre. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1024. Inawakan mo ang hita ko, sabi ni Phoebe Larsen. She asterisk T. Bakit hindi mo subukang buhatin ang isang tao nang hindi hinahawakan ang kanilang binti? You'll fall to your death, sagot ni Alex Rockefeller. Wala ka bang mabilis na kakayahan sa pagpapagaling? Kung pagagalingin mo ako kaya kung maglakad mag-isa. Bakit kailangan kong buhatin mo ako? Tanong ni Phoebe. Malamig na tumawa si Alex. Sinisikap mo bang pagalingin kita ng mabilis? Ang mga agresibong pamamaraan na tulad nito ay hindi gagana. Last time, nagawa ko lang yun kasi nakiusap sa'yo si Cheryl. Hindi pa kami umabot sa ganoong antas ng pagkakaibigan. Unless, of course, we make an equivalent exchange, sabi ni Alex. Isang katumbas na palitan. Anong gusto mo? Talagang gusto ni Phoebe na maranasan muli ang mga mahiwagang kasanayang medikal na ito. Siya ay isang doktor mismo. Sa loob-loob, nakaramdam na siya ng labis na paghanga sa mga kasanayan ni Alex sa medikal. Tinutulan niya lamang siya dahil sa kanyang mga dati ng bias. Ang iyong kaluluwa, halimbawa, sabi ni Alex. Akala ko baka sinabi mo na gusto mo ang katawan ko, bamantong hininga si Phoebe. Hindi ako interesado sa katawan mo, sagot ni Alex. Agad na nagngangalit si Phoebe. Mula pa noong bata siya ay pinupuri na siya sa kanyang kagandahan. Pagkatapos lumaki, hindi mabilang na mga lalaki ang pumupuri rin sa kanya para sa kanyang hitsura. Medyo confident siya sa itsura niya pero pagkatapos ng sinabi ni Alex, nakaramdam siya ng matinding galit. Malamang bulag ka, naisip ni Phoebe. Makalipas ang 3 minuto, nakita ni Alex ang BMW. Tinitid niya si Phoebe pabalik sa kanyang hotel. Well, ginawa ko na ang lahat sa pagiging matulungin. Aalis na ako. Sabi ni Alex. Ikaw ay isang doktor sa iyong sarili. Dapat kaya mong harapin ang iyong pinsala, tama ba? Kaya naman dahil gabi na hindi mo na kailangang sabihin kay Cheryl o hilingin sa kanya na puntahan ka. Pagkatapos ng lahat siya ay isang babae. It's not safe at night, dagdag ni Alex pagkatapos ng isang pause. Nagpout si Phoebe. Mukhang malaki ang pakialam mo sa kanya. Siya ay kabilang sa ilang mga kaibigan na mayroon ako. Tinulungan niya ako sa pinakamahirap na oras ng buhay ko, sabi ni Alex. Paano kanya natulungan? Biglang nag-crave ng chismis si Phoebe. 2 beses siyang sinulyapan ni Alex. Aalis na ako. Hindi mo ako kailangang iwasan. Ayaw niyang makipag-usap kay Phoebe tungkol sa mga ganoong bagay. Hindi siya tinuring ni Alex bilang kaibigan. Koy, iiwan mo na lang ba ako ng ganito? Tanong ni Phoebe. Ano pang gusto mo? Tanong ni Alex. Masakit ang binti ko. Masakit ang bawat hakbang. Kahit na ang pagpunta sa banyo ay mahirap. Paano kung madapa ako at mahulog ulit? Sabi ni Phoebe. Nanlaki ang mata ni Alex. Hindi mo ako hinihiling na tulungan kang makapasok sa banyo at magpaligo, hindi ba? Tanong ni Alex. Siyempre hindi. Sinusubukan ko lang na maiwasan ang isang aksidente na mangyari. Umupo ka na lang dito at hintayin mo ako. Kapag tapos na akong maligo, pwede ka nang umalis, sabi ni Phoebe. Well, okay. Sabi ni Alex. Pagkatapos noon, kinuha ni Phoebe ang kanyang damit at tumalon sa banyo. Nang mailok niya ang pinto at maghuhubad na sana ng damit, bigla niyang napagtanto na may ginawa pala siyang hindi kapani-pani walang kalokohang kahilingan. Naliligo siya na pader lang ang pagitan nila ni Alex. Paano kung may balak siyang masama? Hindi maaaring pigilan ng pinto ng banyo ang isang martial artist na tulad niya sa pagpasok. Ano ang iniisip niya? O marahil hindi namamalayan ni Phoebe na ang haltak na ito ay isang maaasahang tao.
Gayunpaman pumasok na siya sa loob. Huli na para sa pagsisisi. Kaya naman pinabayaan niya ang kanyang pagbabantay, naghubad at nagsimulang maligo. Taluskos. Taluskos. Si Alex ay may hindi kapani-paniwalang sensitibong mga tainga. Naririnig niya ang bawat galaw ni Phoebe sa loob. Pagkatapos nito, naririnig niya ang tunog ng pag-splash ng tubig pati na rin ang tunog ng pagbobomba ng shower gel ni Phoebe. Ito ay medyo torture. Gayunpaman, hindi niya maiwasang bigyang pansin ang mga tunog. Hindi namamalayan, ang kanyang espiritual na kamalayan ay nakalabas na rin at ito ay hindi napigil ang pumasok sa banyo. Nahuli siya ng sumunod na segundo na natulala. Holy shit! Isip ni Alex. Ano ang nangyayari? Biglang napatayo si Alex baka sa mukha niya ang kawalan ng paniwala. Muntik na siyang mag-nosebleed. May kakayahan kaya ang aking mga mata na makakita sa mga bagay-bagay? Tanong ni Alex. Kabanata 10:25. Wait lang, hindi ko matayan. Iyon ay dahil nakaupo si Alex Rockefeller na nakaharap sa telebisyon sa gilid ng kama. Hindi siya tumitingin sa direksyon ng banyo. Sa halip, nakikinig siya gamit ang kanyang mga tainga. Ito ba ay isang hallucination? Or was it my own imagination? Pagtataka ni Alex. Nang tumayo si Alex, napansin niyang nawala sa kanyang isipan ang imahe ni Phoebe Larsen na naliligo. After that, he concentrated very hard while he looked at the bathroom wall. Gusto niyang makita kung talagang nakikita niya ito, ngunit hindi ito gumana. Nandoon pa rin ang pader, gayon din ang pinto. Gayunpaman, nang walang anumang balak na mangyari, muling lumitaw ang imahe sa kanyang isipan. Di nagtagal, napagtanto ni Alex na iyon ang kanyang espiritual na kamalayan sa trabaho. Diyos ko! Ang aking espiritual na kamalayan ba ay may ganitong uri ng makadiyos na epekto? Hindi ba ito ay isang pakinabang mula sa langit? Naisip ni Alex. Tumulo. Biglang na-realize ni Alex na dumudugo talaga ang ilong niya. The asterisk man. Kahit na nakakita siya ng isang taong hubad sa laman, hindi siya nagkaroon ng nosebleed noon. Tunay nga, mas nakakatuwa ang pagsilip. Upang patunayan na totoo ang imaheng nakita niya, sumigaw si Alex sa direksyon ng banyo. Miss Larsen, tapos ka na ba? Ha? Ano ang sinabi mo? Sagot ni Phoebe. Hindi kita marinig na malinaw mula sa loob dito, sigaw niya pabalik. Nakita ni Alex si Phoebe na huminto sa paggalaw habang iniyuko niya ang kanyang ulo at sumisigaw patungo sa labas ng banyo. Sa katunayan, ito ay totoo. Matagal siyang tinitigan ni Alex. Sa wakas, naramdaman niyang lumagpas na siya sa linya. Kung tutuusin, siya ay isang birhen pati na rin ang anak ng isang mayamang mahistrado. Mabilis niyang binawi ang kanyang espiritual na kamalayan. Wala. Ipagpatuloy mo. Sigaw ni Alex. Pagkatapos noon, tahimik siyang lumabas ng kwarto. Medyo nag-aalala siya. Paano kung hindi niya mapigilan ang sarili matapos ni Phoebe ang kanyang pagligo at siya ay lumabas? Paano kung sinuntok siya nito? Makalipas ang ilang minuto ay tapos na si Phoebe na maligo. Sinadya pa niyang magsuot ng ilang sapin bago lumabas ng banyo. Iyon ay dahil natatakot siya na baka matukso si Alex sa kanyang kagandahan at ipagpilitan ng sarili sa kanya. Tapos na ako. Pwede mo ba akong tulungan? Ha? Saan siya pumunta? Tulad ng naisip ko, nawala siya nang walang sabi-sabi. Umupo si Phoebe sa kama. Bagamat gamaan ang loob, nakaramdam siya ng pagkabigo. Nagsimula siyang magduda ng seryoso sa kanyang kagandahan at pangangatawan. Bakit ganoon na lang ang pag-iwas ng jerk sa kanya? Ganon ba talaga siya kakulit? Maya-maya pa't nagsimulang mag-ring ang phone niya. Ito ay isang tawag mula sa kanyang ama, si Wayne Larsen. Phoebe, narinig kong may nangyari sa iyo sa California. Muntik ka nang makidnap. Kamusta ka ngayon? Nasaktan ka ba? Tanong ni Wayne. Nang marinig ni Phoebe ang malalim at nag-aalalang boses ng kanyang ama, walang humpay na tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Ayos lang ako. Wala namang seryoso. Natatakot si Phoebe na mag-alala ang kanyang ama. Mabuti yan. Narinig ko rin na isang elder mula sa Divine Constabulary ang nagligtas sa iyo.
Magkaibigan ba kayo? Tanong ni Wayne. Ha? Isang elder ba ang haltak na iyon mula sa Divine Constabulary? Tanong ni Phoebe. Jerk. Nagulat ang mahistrado ng Michigan sa palayaw na ibinigay ng kanyang anak sa lalaking iyon. Naging madilim ang kanyang mukha. Sa kanyang posisyon, natural na hindi kailangang kaibiganin ni Wayne ang isang elder mula sa Divine Constabulary. Gayunpaman, sila ni Zachary Xavier ay naging magkaibigan sa loob ng maraming taon. Kanina, nang tawagan siya ni Zachary sa telepono, may ibinunyag siyang impormasyon kay Wayne. Sinabi ni Zachary kay Wayne na ang elder na ito ay napakalakas at ang kanyang martial arts level ay mas mataas pa kaysa kay Zachary. Kilalang kilala ni Wayne si Zachary. Si Wayne ay isang half-step grandmaster. Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1026. Dahil si Alex Rockefeller ay nakahihigit kay Zachary Xavier, hindi ba't ginawang grandmaster si Alex? Siya ay isang batang grandmaster. Kahit na si Wayne Larson ay hindi isang taong mula sa martial arts realm, alam niya na ang mga grandmaster ay hindi maaaring insulto. Ang isa ay papatayin dahil sa pang-iinsulto sa isang grandmaster. Kaya naman, agad na lumitaw na galit si Wayne. Phoebe, seryosong babala ito. Hindi ka dapat maging walang galang kay Mr. Rockefeller. Bukod dito, hindi mo siya dapat tugunan bilang isang haltak. Kung hindi, kahit ako ay hindi mo mailigtas. Ngayon, nandyan ba si Mr. Rockefeller? Tanong ni Wayne. Hindi pa nakita ni Phoebe Larson ang kanyang ama ng ganito kagalit. Nakaramdam siya ng matinding kaba. Paano ko malalaman kung saan siya nagpunta? Naliligo ako kanina at hinintay ko siyang hintayin ako. Pero, nakatakas siya. What a jerk. Sabi ni Phoebe. Nasaan ka? Tanong ni Wayne. Nasa hotel ako. Sagot ni Phoebe. Ikinonekta ni Wayne ang mga tuldok sa kanyang sarili. Agad naman siyang nagulat. Isang imahe ng isang lalaki na naghihintay sa labas ng banyo habang ang kanyang anak na babae ay naliligo sa loob ang lumitaw sa kanyang isip. Kahit sinong ama ay mararamdamang agrabyado sa pag-iisip na ang anak na babae na pinaghirapan niyang palakihin ay ninakaw ng iba. Siya ba, boyfriend mo? Tanong ni Wayne. Ha? Tatay, ano bang sinasabi mo? Siyempre hindi. Wala akong interes sa kanya. Boyfriend siya ng best friend ko, sabi ni Phoebe. Kung ganoon, bakit ka nag-shower sa harap niya? Sabi ni Wayne. Dad, ano ang iniisip mo? Sino ang nag-shower sa harap niya? Nasugatan ang binti ko. Natakot ako na baka mad-ulash ako at mahulog sa shower. Kaya naman pinaupo ko siya sa labas baka sakaling ma-accident ako at wala akong maabutin. Sino ang nakakaalam na siya ay tumakas? Napaka-irresponsibleng tao, sabi ni Phoebe. Baka sa mukha ni Wayne ang pagtatampo. Pinakamamahal kong anak, hindi ka ba masyadong walang ingat? Iniling mo sa kasintahan ng iyong matalik na kaibigan na hintayin ka sa labas habang naliligo ka. Paano kung may masamang intensyon siya? Sa kabutihang palad, si G. Rockefeller ay isang taong may integridad. Kung hindi, wala kang ideya kung ano ang nangyari sa iyo. Sa isip ni Wayne. Matapos mag-uusap ng ilang sandali, hiniling ni Wayne kay Phoebe na manatili sa hotel at huwag pumunta kahit saan. Pagkatapos ay pinapunta niya ang kanyang bodyguard para sunduin siya. Si Richard *. Sinabi nito, umalis si Alex nang may matinding pagkamausisa tungkol sa espiritual na kamalayan. Kagad, nagsimula siyang mag-eksperimento. Habang nasa elevator siya ay may nakasalubong siyang dalagang nakaitim na damit. Agad niyang sinubukang gamitin ang kanyang espiritual na kamalayan. Sa huli, natuklasan niya na ang kanyang espiritual na kamalayan ay tulad ng kanyang mga mata. Ramdam niya ang paggalaw nito sa kung saang direksyon niya gusto. Hindi nagtagal, nakita niya ang damit ng dalaga. Walang suot itong babae sa loob. Napakahot niya. I wonder where she's headed at this hour of the night. Isip ni Alex. Maya-maya, dumaan si Alex sa isang retailer ng loto. Sinadya niyang pumasok para bumili ng ilang tiket sa loto. Gusto niyang subukang gamitin ang kanyang espiritual na kamalayan para makita ang mga resulta, ngunit hindi ito gumana.
Hindi naman sa wala siyang makitang kahit ano. Sa halip, ito ay hindi masyadong malinaw. Ito ay tulad ng paglalagay ng screen ng telepono na masyadong malapit sa mga mata ng isa. Ano ang makikita ng isang tao sa ganoong kalayuan? Sa makatuwid, ang pagdama sa kanyang espiritual na kamalayan ay nangangailangan ng isang tiyak na distansya. Sa kabilang banda, nalaman din niya na ang kanyang espiritual na kamalayan ay may limitadong distansya sa pamamagitan ng pagsubok. Malamang na makakapag-probe lang siya sa loob ng 5 metro at may karaniwang error na halos 10 sentimetro. Nag-iba ito ayon sa antas ng lakas ng kanyang espiritual na kamalayan. Ganun pa man, nakaramdam pa rin ng labis na kasiyahan si Alex. Si Richard *. Sa isang kisap mata, dumating na ang sumunod na araw. Dumating sa bilya sina Carrie Stormer at Zyla Stormer. Personal pang ang naghanda si Carrie ng maraming pagkain para sa almusal. Mahal kong manugang, subukan mo itong egg and cucumber sandwich na ginawa ko. Mayroon ding mga pancake, red bean soup, at hemp balls. Oh, tama. Narito ang ilang bagong giniling na soy milk. Nagsumikap ka sa paggawa ng mga table tasks nitong mga nakaraang araw. Tumingin sa iyo. Pamayat ang mukha mo. Sumasakit ang puso ko kapag nakikita kang ganyan. Ulalas ni Carrie. Ang mapagmalasakit na saloobin ni Carrie ay nagpabuntong hininga muli si Alex nang maisip ang malamig na kilos ni Madam Claire Essex. Kahit para lang sa masarap na almusal, determinado si Alex na hindi mawawala ang isang napakabuting biyanan. Sa sandaling iyon, isang kotse ang papalapit sa bilya. Ang pinakamayamang tao sa West California, si Frederick Duncan, ay bumisita. Kabanata 1027. Pagpasok pa lang ni Frederick Duncan, yumuko siya kay Alex Rockefeller. Dumating pa siya na may dalang regalo. Master Rockefeller, talagang ikinalulungkot ko ang nangyari sa aking apo at apo dati. Noong una, gusto kong bigyan ka ng respeto ng dalawang hindi karapat-dapat na apo na ito sa iyo, ngunit hindi ko naisip. Nagsimulang magsalita si Alex habang kinakain niya ang mga bowl ang abaka na ipinasa ni Waltz Floor sa kanya. Si Jonas Duncan ba ang estudyanteng may mahusay na kakayahan na binanggit mo na bumalik mula sa kanyang pag-aaral sa ibang bansa? Paulit-ulit na tumanggo si Frederick at sinabing, ang aking apo ay naging spoiled mula pa noong siya ay bata. Palagi niyang iniisip na mas mahusay siya kaysa sa ibang tao. Gayunpaman siya ay medyo may talento. Sa edad na 24, isa na siyang Doctor of Business and Legal Affairs. Karaniwang inaalagaan niyang mabuti ang kanyang sarili at wala pa siyang kasintahan hanggang ngayon. Kung hindi mo iniisip, maaari mong panatilihin siya sa paligid. She'll do anything for you, dagdag ni Frederick. Kahapon lang sumugod ang mga magulang ni Jonas Duncan para makiusap sa ngalan ng kanilang anak. Pagkatapos ng lahat, si Jonas ay apo ni Frederick. Higit sa lahat, siya ay napakahusay at si Frederick ay palaging may gusto sa kanya. Hindi inaasahan ni Frederick na ikagagalit niya si Alex. Para protektahan ang buhay ng kanyang apo at apo, sinabi ni Frederick na pipilitin niya silang pumunta sa Australia at hindi na bumalik. Gayunpaman, ngayong tumahimik na ang mga bagay-bagay at dumating na rin ang kanyang anak at manugang na babae para makiusap kay Alex, nanlambot si Frederick at gustong magmakaawa para sa kanila. May kakaibang ekspresyon sa mukha si Alex. Frederick, kilala mo ba ang apo mo? Oo. Pinanood ko siyang lumaki. Matapos siyang turuan ng leksyon, napagtanto niya ngayon kung gaano kalubha ang kanyang pagkakamali. Siguradong hindi na niya uulitin ang ganoong bagay, sabi ni Frederick. Umiling si Alex. Alam kong mahal mo ang apo mo, ngunit natatakot ako na hindi mo siya lubos na kilala. Kung hindi ako nagkakamali, 3 abortion na ang apo mo. Nakipag-date siya sa 2 itim na lalaki noon at mayroon pa siyang ilang sakit na ginekologiko. Kung gusto niyang magkaanak in the future, 2% lang ang tsansa niyang magbuntis kumpara sa mga normal na babae. Ito ay magiging napakahirap, sabi ni Alex. Natigilan si Frederick. Umagalpak ng tawa si Waltz. Senior, hindi ka ba masyadong maladyos? Paano mo nalaman na nakipag-date siya sa 2 itim na lalaki noon?
Magsasalita na sana si Alex nang bumantong hininga ang isang matandang nakasuot ng surcoat na kasama ni Frederick. Kalokohan yan. Ginagawa mo ang lahat ng kalokohan na ito, ikaw ay maliit na twat. Kung masasabi mo ang mga bagay na iyon, luluhod ako sa harap ng lahat at tatawaging ninuno ko. Napatingin si Alex sa matanda na nakasuot ng surcoat. Si Alex ay may walang pakialam na tingin sa kanyang mga mata. Si Carrie Stormer naman ay parang galit na galit. Matanda, anong karapatan mong manggulo sa bahay namin? Ang aking bahay ay ang immortal doctor ng kasalukuyang henerasyon. Paano mo maihahambing? Hindi ka karapat-dapat na pakinisin ang sapatos ng aking manugang. Habang nagsasalita si Carrie ay parang sasampalin niya ang matanda. Masasabi kung gaano siya ka-protective kay Alex. Miracle Dr. Magellan, huminahon ka. Kumalma ka. Si Master Rockefeller ay hindi isang ordinaryong doktor. Hindi siya basta-basta dapat insultuhan. Ikaw, dapat kang magmadali at humingi ng tawad kay Master Rockefeller. Mabilis na sabi ni Frederick. Pagkatapos noon, humarap si Frederick kay Alex. Master Rockefeller, ito si Miracle Dr. Xander Magellan mula sa West California's National Medical Center. Dati, lagi akong nagpupunta sa Miracle Dr. Magellan tuwing nagkakasakit ako, sabi ni Frederick. Dahil may personal ka ng doktor, bakit mo pinuntahan ang manugang ko? Puntahan mo na lang siya. Tingnan mo kung gaano siya karugan. Akala ko si Hippocrates ang gumapang palabas ng kanyang kabaong. Malamig na sabi ni Carrie. Nakaramdam ng pait si Frederick sa kanyang puso. Kung mapapagaling siya ni Xander Magellan, bakit kailangan pa niyang humingi ng tulong kay Alex? Samantala, malamig na tumawa si Xander. Alam mo bang may cancer si Mr. Duncan? May advanced cancer na siya. Ito ay isang sakit na walang sino man sa mundo ang maaaring pagalingin. Narinig ko mula kay Mr. Duncan na may isang tinatawag na Master Rockefeller na lumitaw sa California. Sinabi niya na ang taong ito ay maaaring gumaling sa kanyang advanced na cancer. Haha. Kinailangan ko talagang makita ito para sa aking sarili. Now that I've met him, I feel greatly disappointed, pagmamalaki ni Xander. Umisi si Silas Stormer. Matanda, kailangan mong maging responsable sa mga sinasabi mo. Huwag kumilos na parang mas matalino ka dahil lang sa mas matanda ka. Walang bagay sa mundo ang makakapag-alis ng pagsisisi sa iyo pagdating ng panahon. Siyempre, kaya akong maging responsable sa mga sinasabi ko. Mr. Duncan, masasabi kong sinungaling ang lalaking ito at nalinlang ka. How dare he claim to be an immortal doctor? Ang lakas ng loob niya. Kahit na ang pinuno ng ating witch doctor sect ay hindi nangangahas na mag-claim na siya ay isang immortal doctor. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang gawin ito? Sambit ni Xander. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1028. Nang marinig iyon ni Alex Rockefeller, nag-double take siya kay Xander Magellan. So, isa kang taga-witch doctor sect. Umisi si Xander. Anak, tumigil ka na sa pag-arte. Nagsasalita ka na parang kilala mo ang witch doctor sect. Masisiguro kung hindi mo alam kung nasaan ang witch doctor sect. Hindi napigilan ni Waltzflor na humakbang pasulong. Matanda, itigil ang pag-arte na parang mas matalino ka dahil mas matanda ka. Sa tingin mo napakagaling ng witch doctor sect. Sino ang gustong malaman kung saang hukay ng bundok naroroon ang witch doctor sect? Gayunpaman, nakita ko na ang young master ng witch doctor sect. Levi Bayer ba ang pangalan niya? Nagulat si Xander. Paano mo nalaman ang tungkol kay Levi Bayer? Bingi ka ba? Sabi ko nakilala namin sila dati. Natalo pa siya sa senior ko ilang araw na ang nakalipas. Oh, tama. Buntis siya ngayon. Dahil ikaw ay mula sa witch doctor sect, dapat mong bilasan at hanapin siya. Baka makatulong ka pa sa paghahatid niya. Sabi ni Waltz. Ikaw, halos nagbubuga ka ng katarantaduhan. Lalaki ang young master namin, sabi ni Xander. Sinong nagsabing hindi mabubuntis ang mga lalaki? Tanong ni Waltz at nagsimulang humadjejek.
Pagkatapos noon, may ibinulong siya sa tenga ni Dia Stormer. Pagkatapos ay ipinadala ni Dia ang mensahe kina Zyla Stormer at Carrie Stormer. Lahat ng babae ay may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Dahil dito, hindi komportable si Xander. Gayunpaman si Xander ay hindi isang pangunahing disipulo ng Witch Doctor Sect. Isa lamang siyang disipulo ng isa sa mga doktor ng Witch Doctor Sect. Natuto si Xander sa kanyang amo sa loob ng ilang taon. Matapos mamatay ang kanyang amo, hindi na siya nakipag-ugnayan sa Witch Doctor Sect. Sa makatuwid, hindi niya alam ang tungkol sa kasalukuyang kalagayan ni Levi Bayer. Sa sandaling ito, malamig na tinitigan ni Zyla si Frederick Duncan. Ikaw ba ang pinuno ng pamilya Duncan ng West California? Nagdala ka ba ng kakaibang doktor dito para ipahiya si Alex? Mayroon kang 1 minuto upang makaalis doon. Kung hindi, hindi ka na makakaalis. Matapos marinig ito, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Frederick. Galit na galit siya kay Xander ngayon. Personal na nasaksihan ni Frederick ang lakas ni Master Rockefeller. Bukod dito pagka-uwi, nalaman din niya mula kina Yon Duncan at Jonas Duncan na kayang manipulahin ni Alex ang Dragon's Bane of 36 sa ere para agad na pumatay ng 31 Mystic Rank Martial Artists. Mula sa mahimalang pangyayari, naisip niya si Alex bilang isang maladyos na figure at sinubukan niyang gumamit ng anumang paraan upang mapalapit kay Alex. Ngayon, dahil kay Xander, tuluyang nasira ang kanyang plano. Higit sa lahat, hindi pa gumagaling ang kanyang advanced cancer. Dahil dito, malapit na siyang mamatay. Ang pag-iisip ng buhay at kamatayan ay lalong nagpagalit sa kanya. Sa kabila ng katandaan, itinaas ni Frederick ang kanyang kamay at sinampal ng malakas si Xander sa mukha. Maligan, kalokohan mo. Ano ang sinabi ko sa iyo noon? Sinabi ko na sumunod ka para maipaliwanag mo ang kalagayan ko kay Master Rockefeller. Hindi kita hiniling na pumunta at guluhin ang mga bagay-bagay. Sa tingin mo ba napakagaling mo lahat? Para sa akin, wala kang pinagkaiba sa isang family doctor. Humingi ng paumanhin sa iyong mga tuhod sa Master Rockefeller kaagad. Kung hindi, isasara ko ang iyong National Medical Center. Kayang-kaya kong gawin iyon, sabi ni Frederick. Ano? Natigilan si Xander. Hindi niya inaasahan na masasabi ni Frederick ang mga ganoong bagay. Bakit ba sobrang naniwala si Frederick sa binatang ito? Gayunpaman, hindi makatanggi si Xander. Kung gagawin niya, tiyak na magsasara ang National Medical Center. National Medical Center ang kanyang buhay. Badam. Sa kabila ng pagiging mas matanda, kinailangan ni Xander na magpigil ng galit at lumuhod sa harap ni Alex. Gayunpaman, nagbibilang pa rin si Zyla. May natitira ka pang 5 segundo. Mawawala ka ba o hindi? Kabanata 1029. Ang matanda na mukha ni Frederick Duncan ay kasing pangit. Si Frederick ay may advanced na gastric cancer. Hindi naging madali para sa kanya na makilala ang isang maladyos na figure tulad ni Master Rockefeller. Ito ay katulad ng paghahanap ng sinag ng liwanag sa kadiliman na siyang buhay at ito rin ang huling pag-asa na makakapitan niya. Bilang pinakamayamang tao sa West California, ang kanyang net worth ay halos trilyon. Naturally, ayaw niyang mamatay ng ganoon kaga. Kung maaari niyang pahabain ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pera, handa siyang gamitin ang kalahati ng yaman ng kanyang pamilya. 4. 3. Sa pagbibilang ni Zyla Stormer, nauubusan na ng oras si Frederick. Tumingin si Frederick kay Alex Rockefeller na may gulat na ekspresyon sa mukha. Gayunpaman, natuklasan niya na si Alex ay nakaupo sa stool, tanging ang pag-aalaga sa pagkain sa mesa. Parang tahimik na pumayag si Alex sa sinabi ni Zyla. Samantala, sariwa pa rin sa isipan ni Frederick ang pagkawasak ng pamilya Johansen. Badam. Kinagat ni Frederick ang kanyang mga ngipin at lumuhod din. Master Rockefeller, alam kong ako ang may kasalanan, ngunit personal mong ipinangako na pagagalingin mo ako sa aking kanser. Hindi mo na maibabalik ang iyong mga salita. Ulalas ni Frederick. Pinagpustahan niya ang katotohanan na dahil naging eksperto na si Alex sa murang edad, masyado pa siyang bata at masigla para makayanan ang panunuya. Binyantaan ni Frederick si Alex sa kanyang reputasyon sa pag-asang makakamit niya ang kanyang layunin.
Kung hindi, hindi makakaligtas si Frederick ng higit sa 2 buwan. Kumigop ng soy milk si Alex. Noong una, nagpa siya si Alex na pagalingin si Frederick sa kanyang karamdaman. Gayunpaman, ang mga sinabi ng matandang ito ay nagpalungkot kay Alex. Walang pakialam na sinulyapan ni Alex si Frederick. Ulo ng pamilya Duncan, tinatakot mo ba ako? Ibinaba ni Frederick ang kanyang ulo. Hindi ako mangangahas. Naniniwala ako na ikaw ay isang tao sa iyong mga salita. At saka, handa akong mag-alok ng 300 bilyon bilang regalo ng pasasalamat sa pagligtas sa akin, Master Rockefeller. 300 bilyon. Nang banggitin ni Frederick ang figurang ito, Alexander Magellan, maging si Silas Stormer ay napabuntong hininga sa pagkagulat. Para sa maraming tao, ito ay isang astronomical na halaga ng pera bilang isang gantimpala. Kahit na ang isang walang hiyang tao tulad ni Madam Claire Essex ay handang sambahin si Alex sa natitirang bahagi ng kanyang buhay alang-alang sa 10 bilyong dolyar. Kahit na ibang tao ito, sino ang makakalagpas sa napakalaking tukso? Malamang na higit sa 70% ng mga tao ang handang gawin ito. Ang natitirang 10% ng mga tao ay malamang na lahat ay mayayaman. Nang marinig ni Frederick ang nagulat na paghinga ng mga babae, agad siyang nakaramdam ng kasiyahan sa loob. Lihim siyang tumawa ng malamig. Talaga, kaya kong gawin ang lahat sa pera. Wala akong pakialam kung eksperto ka sa martial arts o cultivation gurus o kahit ilang immortal doctor. Bago ang aking napakalaking kayamanan, kayong lahat ay basura. Lahat kayo ay alipin ko. Isip ni Frederick. Gayunpaman, sa sandaling iyon, narinig ni Frederick ang boses ni Alex. 300 bilyon. Sa palagay mo ba ang aking mga kasanayan sa medikal ay nagkakahalaga lamang ng 300 bilyon? Noong una, inihanda ko na ang pagbibigay sa iyo ng tableta para sa iyong advanced na cancer. Tingnan mo, ito ang tableta. Lumapit si Alex sa wine cabinet at kinuha ang isang maliit na bote ng porselana. Ito ay tinatawag na rejuvenation pill. Nagtagumpay ako kamakailan sa pagpino nito. Pagkatapos kumain nito, hindi bale na ang advanced cancer. Kahit may isang paa ka sa kabaong, may iligtas ka pa rin nito. Gayunpaman, sa iyong saloobin sa paghahanap ng medikal na paggamot, nagbago ang isip ko. Gagawa ako ng isang sikat na termino sa mga araw na ito. Ang aking mga kasanayan sa medikal ay hindi ganoon kamura. Sabi ni Alex. Sa pamamagitan nito, inilagay ni Alex ang tableta sa harap ni Carrie Stormer. Tita, inumin mo itong tableta. Gawin mo na agad. Sabi ni Alex. Q. Natigilan si Carrie saglit. Pero wala akong sakit. Ang tabletang ito ay nakakapagpagaling ng mga sakit at nagpapalakas din ng katawan kung wala kang sakit. Oh, tama. Nakalimutan kong sabihin. May ibang epekto ang rejuvenation pill. Pinapayagan nito ang isa na maging mas bata ng 10 taon. Ibig sabihin, you can become 10 years younger, auntie, sabi ni Alex. Ha? Posible ba ang ganitong uri ng mahiwagang epekto? Ulalas din ni Zyla. Makikita mo ito mamaya. Kumalaklak si Alex. Si Dia Stormer ay lubusang naniwala kay Alex. Ma, kunin muna. Gusto kong makita ang hitsura mo kung mas bata ka ng 10 taon. Marahil baka mas bata ka pa sa akin, agad na sabi ni Dia. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1030. Paano naging posible iyon? Tanong ni Carrie Stormer. Gayunpaman, inilabas pa rin ni Carrie ang rejuvenation pill, ibinuka ang kanyang bibig at nilunok ito. Samantala, inilabas kaagad ni Dia Stormer ang kanyang telepono para kumuha ng mga larawan ni Carrie. Di nagtagal pagkatapos kainin ni Carrie ang rejuvenation pill, naramdaman niyang uminit ang buong katawan niya. Pawisan ang likod niya at lalong namula ang mukha niya na kanina pa kulay rosas. Makalipas ang 1 minuto, nagsimulang kumalam ang tiyan niya. Pagkatapos ay idiniin ni Carrie ang kanyang kamay sa kanyang tiyan na may namumulang pisngi. Nako, mahal. Medyo masakit ang tiyan ko. Gusto kong pumunta sa banyo. Tumayo si Xander Magellan at ngumisi. Anong rejuvenation pill ito?
Sa tingin ko ito ay lason lamang. Sa tingin mo ba ay isa kang immortal doctor? Kung ang ilang gamot ay hindi ginamit ng tama para sa kaukulang sakit nito, ito ay nagiging lason. Bukod dito, hindi namin alam kung saan nanggaling ang gamot na ito. Sa tingin ko, mas mabuting ipadala siya sa ospital para sa emergency rescue. Kung magde-delay pa tayo, natatakot ako na baka huli na ang lahat, sabi ni Xander. Si Waltz Floor at Zyla Stormer ay parehong mukhang nag-aalala kay Alex Rockefeller. Tumawa ng mahina si Alex. Ang iyong katawan ay sumisipsip ng mga sustansya mula sa tabletang ito, auntie, at ito ay tumutulong sa iyo na mag-discharge ng mga lason at dumi sa iyong katawan. Huwag mag-alala. Pumunta sa banyo. Baka kailangan mo pang maligo mamaya, sabi ni Alex. Hindi na ito napigilan ni Carrie. Nang marinig niya ito, mabilis niyang pinagdikit ang kanyang mga paa habang lumulukso at nagmamadaling pumunta sa banyo. Nag-aral ako sa ilalim ng aking master sa Witch Doctor Sec sa loob ng 5 taon. Pagkatapos noon, nagpakadalubhasa ako sa Agham Medical sa loob ng 53 taon. Gumawa din ako ng kaunting pananaliksik sa paggawa ng tableta. Gayunpaman, hindi ko pa narinig ang tungkol sa isang tableta na maaaring magpababa ng isang tao ng 10 taon o magpagaling ng advanced na cancer. Kung talagang umiiral ito ay isang makajos na tableta, sabi ni Xander. Nangangahulugan lang iyon na wala kang alam at makitid ang pag-iisip, sabi ni Alex. Pagkatapos noon ay gusto na namang sipin ni Zyla ang 2 lalaki. Hayaan mo na lang sila. Isa kang disipulo ng Witch Doctor Sec, hindi ba? Kung gayon, panatilihing dilat ang iyong mga mata. I'll let you witness the effects of the godly pill you mentioned, sabi ni Alex. Pagkatapos nito, ang ilan sa kanila ay nagsimulang kumain muli. Tuluyan na nilang hindi pinansin sina Frederick Duncan at Xander. Noon, tumayo na rin si Frederick. Nagkaroon siya ng komplikadong ekspresyon sa kanyang mukha. Bago lumipas ang 30 minuto, lumabas si Carrie sa silid na karaniwang tinutuluyan ni Daya. Nagpalit na siya ng damit. Habang naglalakad si Carrie, mayroon siyang matingkad na ngiti sa kanyang mukha. Siya ay troteng maganda kasama. Halatang nakaharap na siya sa salamin. Oh my God! Si Daya ang unang tumalon sa kanyang mga paa. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Si Carrie ay tila mas bata ng higit sa 10 taon. Halos kamukha niya si Daya. Are you really my mother? Tanong ni Daya. Hindi ako ang iyong ina. Ako ang nakatatandang kapatid mo. Masungit na sabi ni Carrie. Magaling kong manugang, ang iyong tableta ay tunay na nakapagtataka. Ito ay tulad ng isang makajos na tableta. Umarap ako sa salamin kanina at parang bumalik ako sa panahon ng teenager ako, chirpily said Carrie. Tumango si Zyla. Ate, parang nasa edad ka na ni Daya. Hindi ko talaga akalain na may ganoong milagrosong tableta. Si Xander naman ay parang gulat na gulat. Samantala, si Frederick ay nakakaramdam ng labis na pagsisisi. Dahil sa isang pagkakamali, napalampas ni Frederick ang isang magandang pagkakataon. Ang pinakamalaking pagkakamali na ginawa ni Frederick ay ang dalhin si Xander upang makilala si Alex. Parehong matanda sina Frederick at Xander at ang kanilang pisikal na katangian ay lumalala. Nahihirapan silang maglakad minsan at mas mabagal pa sila kaysa sa mga kabataan kapag pumunta sila sa banyo. Higit pa rito, lumala rin ang kanilang pandinig at paningin. Nagkaroon ng maraming abala sa buhay ng gayong mga matatanda. Pangarap lang nilang maging mas bata ng 10 taon. Mayroon ka pa bang ganitong uri ng tableta? Tanong ni Xander. Lalong prangka si Frederick. Handa akong bilhin ito ng 500 bilyon, sabi niya. Napatingin si Alex sa 2 taong ito. Wala akong pakialam sa reputasyon ko. Magwala ka. Till then.